Ang usok mula sa insensaryo ay humalo sa loob ng madilim na silid ng dunggong. Tinangay ito ng hanging amihan na pumapasok sa mga siwang ng bintana. Muling umatake ang kamandag ng ginaw kay Xian Chen. Nakasandal siya sa kama na gawa sa kahoy na palusanto. Mahigpit na nakapikit ang kanyang mga mata. Isang manipis na suso ng mapuputing na muong hamog ang makikita sa kanyang noo. Ang kanyang maputing kasuotan na dati napakalinis at walang mansa, ay lukot na ngayon sa ilalim ng kanyang mga daliri na namumuti na sa higpit. Gulo-gulo at tila wala na sa ayos. Hindi siya naglabas ng kahit anong ingay. Ito ang dangal na dapat taglayin ng isang tagapagmana ng trono. Kahit pa ang hapdi ay tumatagos na sa kanyang mga buto. Hindi niya hinahayaang mawala ang kanyang pagtitimpi sa harap ng iba. Lumapit ako, dala ang isang palanggana ng mainit na tubig. Binasa ko ang bimpo. Pinihit ito hanggang matuyo at ipinatong sa kanyang nanlalamig na noo. Mahal na prinsipe, oras na para sipsipin ang kamandag. Hindi siya sumagot. Bahagya lang niyang itinaas ang kanyang baba. Isang tahimik na pagsang-ayon. Mahusay kong kinalas ang kanyang mga butons, upang ilantad ang kanyang matipunong dibdib. Doon ay may bakas ng isang lumang sugat, na nakuha niya noong iniligtas niya ang yumaong emperador. Ito rin ang lagusan kung saan nananalatay ang nakamamatay na ginao sa kanyang puso. Huminga ako ng malalim. Inilabas ko ang balumbo ng balat ng tupa mula sa aking manggas. At kumuha ng 3 gintong karayom na magkakaiba ang haba. Ang daluyan ng 1,000 ginto. Ang natatanging sining ng pamilya Shen. Noon, ang aking ama ay umasa sa mga gintong karayom na ito, upang hilahin ang mahal na reyna pabalik mula sa pintuan ng kamatayan. Ngunit kalaunan, ang parehong sining na ito ay pinaratangan ng reyna bilang isang pangkukulam. Dahil doon, ang buong pamilya Shen ay hinatulan ng kamatayan. At ngayon, ang pangkukulam na ito ang naging tanging gamot na nagdurugtong sa buhay ng prinsipe. Ang unang karayom ay itinusok sa bahagi ng Shanzhou. Napaungol sa sakit si Xian Chen. Agad na nanigas ang mga kalamnan sa kanyang buong katawan. Ang ikalawang karayom ay bumaon sa kihay. Kinigat ko ang dulo ng aking daliri, at ipahid ang isang patak ng dugo sa ikatlo at pinakamahabang gintong karayom. Gamit ang tamang puwersa. Mabilis ko itong itinusok sa tapat ng kanyang puso. 3 pulgada lang ang layo mula sa peklat na iyon. Ang lamig ay dumaloy pa itaas sa gintong karayom. Agad na namanhid ang dulo ng aking mga daliri. Sinundan ito ng isang napakalamig na enerhiya, na bumabaybay sa aking mga ugat patungo sa aking puso. Namutla ang aking mukha at nawala ng kulay. Nagsimulang magpawis ng malamig ang aking noo. Nangangatog ang aking mga ngipin nang hindi ko mapigilan. Matapos ang 1 oras ng pagsusunog ng insenso, ang mapuputing hamog sa noo ni Xian Chen ay unti-unting nawala. Naging maayos na rin ang kanyang paghinga. Samantalang ako, para akong kinuha mula sa isang butas ng yelo. Nakalugmok sa tabi ng kama. Halos wala na akong lakas para bunutin ang mga karayom. Isang kamay na malinaw ang bawat buto. Ang biglang humawak sa likod ng aking liig. Hindi ganoon kalakas ang hawak. Ngunit puno ito ng otoridad na hindi maaaring suwayin. Napilitan akong itingala ang aking ulo, upang harapin ang mga mata ni Xian Chen na kakabukas pa lamang. Mga matang tila may matalas at malamig na tingin. Nabalitaan ko na nagpunta ka sa Imperial Academy of Medicine kahapon. Paos ang kanyang tinig. May bahid ng antok mula sa pagkagising. Ngunit ang kanyang tono ay kasing lamig ng yelo. Ibinaba ko ang aking paningin. Nakatitig lamang sa dulo ng kanyang dilaw na kasuotan. Bilang tugon sa mahal na prinsipe, pumunta ang inyong abang lingkod upang kumuha ng suplay ng gamot para sa buwang ito. May mga itinalagang utusan sa Imperial Academy of Medicine para riyan. Kailan pa naging trabaho ng isang tagasipsip ng lason sa madilim na silid ang magpakita sa harap ng maraming tao? Ang mga daliri ni Xian Chen ay dumausdos mula sa aking leeg patungo sa aking baba. Bigla siyang naghigpit ng hawak. Pinipilit akong tumingin ng direkta sa kanyang mga mata. Shen Gyi, itigil mo na ang iyong mga pakana. Hindi ko gusto ang isang kagamitan na maraming itinatagong bala. Bumaon ang kanyang mga kuko sa aking balat. Kahit masakit, hindi ako pumalag. Kahit ang aking mga kilay ay hindi man lang gumalaw. Hindi man lang kumibot ang aking mga kilay. Magalang lamang akong sumagot. Inaamin ko po ang aking pagkakamali. Kahapon po ay dahil hindi sapat ang kalidad ng halamang gamot na ipinadala ng Imperial Medical Academy. Nangamba po akong makaapekto ito sa bisa ng gamot para sa kamahalan. Kaya't ako na po mismo ang personal na nagtungo roon. Simula ngayon, hindi na po ako lalabas kahit isang hakbang mula sa ehi. Tinitigan ni Xian Chen ang aking mga mata. Tila naghahanap ng kahit katiting na hinanakit o galit. Ngunit wala siyang nakita. Ang tanging nasa aking mga mata ay isang pagsunod na walang buhay, tulad ng tubig na hindi umaagos. Na walang gana, binitawan niya ang aking kamay. Kinuha niya ang mainit na tasa ng tsaan na aking inabot, at marahang hinawi ang mga bula sa ibabaw. Simula bukas, isuko mo ang iyong token. Maliban sa na ito, wala kang ibang pupuntahan. Ang tanging maibibigay ko sa iyo ay ang biyaya na manatili sa dunggong. Tungkol naman sa kaso ng iyong pamilyang Shen, managinip ka na lang. Nagpapasalamat po ang lingkod na ito sa dakilang biyaya ng kamahalan. Nagpatira pa ako sa sahig. Ang aking noo ay nakadikit sa malamig na gintong baldosa. Hindi niya alam
na ang kinuha ko kahapon sa Imperial Medical Academy ay hindi ang halamang gamot. Sa halip, ginamit kong dahilan ang pagkuha ng gamot upang makipagkita sa taong may utang na loob noon sa aking ama, ang pinuno ng Imperial Medical Academy. Ang token na iyon para makalabas ng palasyo ay nakopya ko na at gamit ang isang lihim na pamamaraan. Nakagawa ako ng isang peking pass na halos hindi mo na mahahalata sa tunay. Ang pagbawi niya sa aking karapatang lumabas ng palasyo ay inaasahan ko na. Sa katunayan, ito ay isang desisyon na sinadya kong ipagawa sa kanya. Sa pamamagitan lamang ng pagpapaniwala sa kanya na ako'y lubos na nasa ilalim ng kanyang kontrol. Saka lamang niya ibababa ang kanyang walang humpay na pagbabantay. Makalipas ang 2 araw, ipinag-utos ng Emperatrice Dowager ang kasal. Ang dalaga mula sa angkan ng Langyawang Shay ng Dunggong. Si Wang Wanqing ay ipinagkasundo sa Crown Prince na si Xian Chen. Ang kasal ay itinakda sa 8 ng huling buwan ng taon. Sa magandang balitang ito, ang buong Dunggong ay biglang nabuhay. Ang mga manggagawa ay kumilos ng mabilis. Magdamag nilang sinabitan ng mga pulang seda ang mga pasilyo. Ang pasukan ng pangunahing bulwagan ay halos masira sa dami ng mga opisyal na bumabati. Si Xian Chen ang tagapagmana ng trono. Ang pagpapakasal sa pinakatanyag na marangal na dalaga ng isang makapangyarihang angkan ay isang mahalagang hakbang upang patatagin ang imperyo. Ngunit ang EDC ay nanatiling malamig na parang yungib ng yelo. Ang punong eunuch na si Liu, kasama ang 2 batang eunuch, ay pumasok na may dalang kalahating basket ng itim na uling. Ang itim na uling ay bumagsak sa sahig na bato. Nagkalat ang alikabok na nakakasulasok. Binibining Shen dahil sa kasalan ng kamahalan. Kinukulang kami ng tao sa pangunahing bulwagan. Kaya't ang serbisyo dito sa EDC ay babawasan muna. Itong pinakamataas na kalidad ng pilak na uling ay kailangang ireserba para sa tirahan ng magiging crown princess. Ang iyong katawan, pagtiyagaan mo na lang muna itong itim na uling. Ikaw ay isang taong malapit sa kamahalan. Tiyak na naunawaan mo ang kanyang mga pinagdadaanan. Ako ay nakaupo sa tabi ng bintana, naghahanda ng tinta. Nang marinig ko ito, ibinaba ko ang inkstick. Kumuha ako ng panyo at pinunasan ang mansa ng tinta sa aking mga daliri. Ang itim na uling ay naglalabas ng lason kapag sinusunog. Ang mga pinto at bintana ng Ihdisu ay mahigpit na nakasara. Hindi ito pagtitiis. Malinaw na gusto nila akong patayin ng tahimik at walang bakas. Mukhang ang magiging crown princess na iyon na hindi pa man dumarating ay napakahaba na ng kamay. Salamat sa iyong pagpunta rito, eunuch. Napakalamig ng panahon. Tanggapin ninyo ito para sa isang mainit na tsaa. Ang ACDSU ay likas na tahimik. Hindi ko na kayo aabalahin pa. Tinimbang ni Eunuch Liu ang supot sa kanyang kamay. Ang mga kunot sa kanyang mukha ay nawala. Pagkaalis ng bisita, ang binibining Shen ay isang matalinong tao. Mayroon pa kaming mga gawain sa unahan. Hindi na kami mag-aabala pa. Nang sila'y makaalis, ginamit ko ang sipit upang galawin ang kalahating basket ng mababang kalidad na itim na uling. At hindi ko ito direktang sinindihan. Sa halip, kinuha ko ang isang basang tela at binalot ang mga uling ng patong-patong, saka inilagay sa ilalim ng bintanang maihangin. Sa ganitong paraan, hindi ko sinuway ang utos. At naiwasan ko rin ang posibilidad na kumalat ang lason. Kumuha ako ng isang kulay abong balabal na may talukbong at isinuot ito. Hawak-hawak ko sa aking kamay ang peking pahintulot para makalabas. Habang sa pangunahing bulwagan ng Dunggong ay magulo at maraming tao. At sa sandaling nagpabaya ang mga bantay. Dahan-dahan akong lumabas mula sa isang maliit na pinto. Ito na ang aking huling pagkakataon na makalabas ng palasyo. Sa ilalim ng tulay ng pulang maya, ang malamig na hangin ay humahampas kasama ang mga tipak ng niebe. Isang matandang pulubi na nakasuot ng sirang balabal na gawa sa balat ng tupa ay natutulog sa ilalim ng arko ng tulay. Nilapitan ko siya. Isang pampainit ng kamay na may lamang mga piraso ng pilak at isang bote ng gamot para sa frostbite. Ay isiniksik ko sa kanyang mga bisig. Biglang nagising ang matanda. Nang makita niyang ako iyon, agad niyang itinago ang pampainit ng kamay sa manggas ng kanyang damit. Hinaan niya ang kanyang boses. Napaos at magaspang na parang pinakinis ng liha. Binibining Shen ang mga lumang kaso mula sa Korte Suprema. Ayon sa patakaran, dapat sunugin lahat sa ikatlong pagbabantay ng gabi. Isinugal ko ang aking buhay. At nakakuha ako ng kalahating pahina mula sa apoy. Kalahati lang ng selyo ang natira rito. Hindi ko alam kung may pakinabang ba ito sa inyo, binibini. Kinuha ko ang pergamino. Sa tulong ng mahinang liwanag, tiningnan ko ito. Ang kalahating selyo ay ang natatanging sagisag ng angka ng Langyawang Shay. Isang itim na ibon na may nakabukas na pakpak. Noong taon na pinaratangan ang pamilya Shen. Sa paglason sa isang iskolar sa palasyo ng balo na Emperatrice. Sa reseta na naging batayan ng hatol, hindi dapat naroon ang selyo ng angka ng Wang Shay. Ang kalahating pahinang ito ay sapat na upang patunayan na ang pangyayari noon ay hindi lamang kagagawa ng balo na Emperatrice. Ito ay isang patibong na binuo ng angka ng Langyawang Shi kasama ang balo na Emperatrice. Itong kalahating pahina ay sapat na para makabili ang iyong apo ng 10 ektaryang matabang lupa sa Qingzhou. Pagkatapos ng araw na ito, umalis ka kaagad sa kabisera. Isara mo ang iyong bibig at kahit sino pa ang magtanong, huwag mong sasabihing kilala mo ako. Mag-ingat kayo, binibini. Ang matanda ay yumukod ng malalim. At tumalikod, naglaho sa gitna ng hangin at niebe.
Ibinaba ko ang talukbong ng aking balabal. Itinatago ang halos buong mukha ko. Sinalubong ko ang hangin at naglakad pabalik sa dunggong. Ang nyebe ay bumagsak sa aking mga pilikmata. Naging mga patak ng tubig at pumatak sa aking mga mata. Malamig at mahapdi. Ngunit hindi ako naglakas loob na punasan ito. Kailangan kong itabi ang lahat ng aking lakas para sa daan na aking tatahakin. Nasa akin na ang ebidensya. Ngunit sa pamamagitan lamang ng punit na papel na ito at ng aking pagkatao. Kung pupuntahan ko ang tambol ng hustisya, ay hahantong lamang ako sa kamatayan sa pamamagitan ng pamamalo. Kailangan ko ng isang sandata na kayang bumasag sa kalangitang ito. Sa simula ng ika-12 buwan, pumasok si Wang Wanqing sa dunggong upang magbigay galang. Ang karangyaan ng isang babaeng mula sa marangal na pamilya ay nakakagulat. Isang sedan na may 8 tagabuhat ang huminto sa labas ng pangunahing bulwagan. 12 dama ng palasyo ang sunod-sunod na pumasok, bitbit ang mga kahon ng iba't ibang kulay. Si Wang Wanqing ay nakasuot ng isang mahabang damit na kulay matingkad na pula. Sa kanyang buhok ay nakasuksok ang isang purong gintong ipit na may buntot ng phoenix, isang regalo mula sa balo na emperatrice. Sa bawat hakbang niya, ang mga palamuti sa kanyang baywang ay tumutunog. Ang kanyang kilos ay mahigpit at formal. Si Xian Chen ay hindi pa bumabalik mula sa mga gawain sa korte. Ang mga opisyal na babae ng dunggong ay sinalubong siya sa mainit na silid ng pangunahing bulwagan. Dapat sana ay nanatili ako sa aking silid. Ngunit dahil sa isang salita mula sa punong dama, ang hinaharap na ginang ng tahanan, na gustong makita ang tagapagligtas ng dunggong. Ipinatawag ako sa mainit na silid ng pangunahing bulwagan. Nag-aalab ang saga ng uling na may pilak na sinulid. Ang mainit na halimuyak ay lumulutang sa hangin. Si Wang Wanqing ay maringgal na nakaupo sa pangunahing upuan. Hawak ang isang tasa ng tsaa na gawa sa puting jade. Hindi man lang niya itinaas ang kanyang mga pilikmata. Kaya ikaw pala ang may kaunting kaalaman sa medisina. Ang babaeng Shen na nanatili upang maglingkod sa kanyang kamahalan. Banayad ang tinig niya. Ngunit may taglay na pagmamataas na tila isinilang na nakaluklok sa itaas. Lumuluhod ako sa ibaba. Magkapatong ang mga palad, idinikit sa noo. Ang alipin na si Shen Gii ay nagbibigay galang sa prinsesang asawa ng tagapagmana. Maaga pa ang pagtawag kong prinsesang asawa ng tagapagmana. Ngunit pangalan lamang naman iyon. Narinig ng binibining ito sa kagalang-galang na reyna ina. Nawala pang ginang ang dunggong. Kaya lumuluwag na ang mga tuntunin ng mga utusan. Dahil ikaw ay anak ng isang makasalanang opisyal. Ngunit napahintulutang manatili sa tabi ng kanyang kataasan. Iyan ay biyayang iginawad sa iyo. Mas nararapat na mas alam mo ang mga tuntunin. At marunong tumimbang ng hakbang at urong. Tatandaan ng alipin ang aral ng binibini. Humayo ka at palitan ang tsaa ng binibini ng mainit na bago. Mariing sigaw ng personal na yaya. Tumindig ako at tinanggap ang walang lamang bandeha na inabot ng yaya. At lumapit sa tabi ng mesa ng tsaa. Muli kong binuhusan ang tasa ng kumukulong tsaa. Bitbit ko ang bandehang may tsaa. Nakayuko at maamong lumapit sa harap ni Wang Wanqing. Kanina pa ako luluhod upang iabot iyon. Nang biglang madulas ang yaya sa tabi ko. At bumangga ng direkta sa aking siko. Ang kumukulong tsaa ay tumapon sa isang iglap. Kasabay ng isang sigaw. At karamihan ay bumagsak sa matingkad na pulang lailayan ng palda ni Wang Wanqing. Pati ang likod ng kamay ko ay nabasa. Mabilis na namula at namaga ang balat. Walang hiyak ang alipin. Nangahas kang gulatin ang pagdating ng binibining Wang. Ano ang dapat mong parusa? Sumabay ako sa agos at lumuhod na bumagsak sa lupa. Hindi ko man lang hinaplos ang namumulang pisngi. Tanging ibinagsak ko ng mabigat ang noo sa gintong ladrilyo. Dapat mamatay ang alipin na ito. Nabangga ko ang binibini. Hinihiling ko sa binibini na magpatawad na lamang. Tumayo si Wang Wanqing at tiningnan ng may pandidiri ang mansa ng tsaa sa lailayan ng palda. Pagkatapos ay tumawa ng malamig. Sapat na. Yaya, bakit pa magangalit? Isang ulilang babae lamang. At galing pa sa madilim na silid na hindi nakakakita ng araw. Kung matagal lang nandoon at hindi marunong sa tuntunin, natural lamang. Kung kumalat ito sa labas, magmumukha pang hindi ko kayang palampasin kahit isang utusan. Tinignan niya ako mula sa mataas na kinalalagyan. Na para bang isang langgam lamang ang tinitingnan. Lumabas ka. Lumuhod ka sa nyebe sa looban at magising-gising ka riyan. Kung kailan mo maisa sa ulo sa puso ang aral ng kababaihan ng 100 ulit. Saka ka muling tatayo. Walang mura. Walang lihim na parusa. Isang magaan na pangungusap tungkol sa tuntunin lang. Ngunit itinulos na ako sa haliging kahihiyan. Ganyan ang paraan ng mga angkan ng maharlika. Sa ilalim ng pinakamariing etiketa, ninanakaw ang lahat ng dangal mo bilang tao. Susunod ang alipin. Dahan-dahan akong tumayo. At umurong palabas ng mainit na silid. Mas lumakas ang buhos ng nyebe sa labas ng pinto. Makapal na nyebeng tila balahibo, nagliparan ng nagliparan. Naglakad ako sa gitna ng looban. Iniangat ang lailayan ng palda. At tuwid na lumuhod. Sa sandaling dumikit ang tuhod ko sa naipong nyebe. Isang lamig na tumatagos hanggang buto ang gumapang pataas sa mga siwang ng buto. Nagising ang lasong lamig sa loob ng katawan ko.
at sumanib sa natitirang lasong ibinigay sa akin ni Xian Chen. Parang may libo-libong karayom na gumagala sa mga ugat. Inunat ko ang likod ko. Magkapatong ang mga kamay sa ibabaw ng tiyan. Walang kahit bahid ng sakit sa aking mukha. Hindi ako pwedeng bumagsak. Hindi ngayon, sa kahit anong paraan. Umabot ang naipong dugo sa aking mga binti. At ang likod ng kamay ko ay nag-ielo na hanggang mawala ng pakiramdam. Sa namumula at napasong sugat, namuo ang manipis na elo. Hindi ko alam kung gaano nakatagal ang lumipas. Isang sunod-sunod na nagmamadaling yabag, kasabay ng tinig ng eunuko na nagbabalita. Dumating ang kanyang kamahalan na prinsipe ng korona. Hindi ako tumingala. Sa paningin ko, tanging isang pares ng itim na bota na may madilim na gintong ulap na borda ang lumitaw. Huminto iyon sa layong mas mababa sa isang dangkal mula sa akin. Dumaan sa harap ng aking mga mata ang pamilyar na amoy ng balabal na itim na may balahibo ng soro at taga. May bahagyang halimuyak ng pabango ng dragon. Huminto si Xian Chen. Lumuhod sa sahig ang mga manggagawa sa paligid. Ni hindi naglakas loob huminga. Maging ang ginang sa pangunahing bulwagan, si Wang Wanqing, ay lumabas upang sumalubong. Magaan siyang yumukod. Kapatid na yan, Chen. Nakabalik ka na. Hindi pinansin ni Xian Chen si Wang Wanqing. Ang titig niya ay bumagsak sa akin. May lamig na pagsusukat. Bakit ka nakaluhod dito? Alam naman niya, pero nagtanong pa rin. Kanyang kamahalan, habang naghahain ng tsaa ang alipin ninyong babae. Di sinasadyang nabigla ang sambahayan ni Ginang Wang. Tinuruan ako ni Ginang Wang ng mga tuntunin. Inutusan niya akong magnilay ng pagkakamali rito. Ganoon ba? Hindi mo mahuhuli sa tinig ni Xian Chen kung may galit o tuwa. Lumapit si Wang Wanqing. Sa malambing na tinig ay sinabi niya, "Kapatid na yan, Chen, wag mo na akong sisihin." Talagang magaspang at padalos-dalos ang babaeng Shen na ito. Sinira pa niya ang telang iginawad ng Emperatrice Dowager, pero pinalampas ko na. Kung sa hinaharap mabangga niya ang isang marangal na panauhin, ang mawawala ay dangal ang dunggong. Munti lang ang parusa ko, mabigat lang ang paalala. Hindi siya tiningnan ni Xian Chen. Sa halip, bigla siyang yumuko. Ang malinaw ang mga kasukasuan niyang mga daliri ay biglang kumapit sa aking baba. Pinilit niya akong itaas ang ulo. Walang bahid ng kulay ang mukha ko. Basa ng puting yelo ang kilay at pilik mata ko. Parang taong nyebe na wala ng buhay. Bahagya, halos di mapansin, kumunot ang noo niya. May dumaan sa ilalim ng mga mata niya. Isang iritasyong kahit siya mismo ay di namalayan. Ngunit lalo niyang hinigpitan ang kamay, na para bang dudurugin niya ang aking buto sa panga. Shen Gyi, iniisip mo ba na hindi kita kayang iwanan? Dahil sa dugong ito, kaya naglalakas loob kang ipakita ang mukha mo sa magiging prinsesa ng korona na itinakda na. Akala mo, paggamit ng ganyang pakitang sugat, maaawa sa iyo ang guya. Inakala niyang ginagamit ko ang pagkaluhod na parusa para magsumbong sa kanya. Inakala niyang nakikipag-agawan ako ng pabor, nagsiselos at nag-intriga. Sinalubong ko ang titig niya. Hinila ko ang isang ngiting sukdulang masunurin. Paos ang tinig ko sa lamig. Ngunit bawat salita ay malinaw. Tama po ang aral ni kanyang kamahalan. Ang alipin ninyong babae ay taong ginagamit ni kanyang kamahalan. Isang kasangkapan ng dunggong. Hindi ako mangangahas lumabag sa kagandahang asal. Ang paggabay ni Ginang Wang sa alipin ninyong babae ay biyaya para sa akin. Wala akong anumang pagtutol. Ni hindi ko ipinakita kahit kaunting hinanakit. Biglang lumalim ang tingin ni Xian Chen. Parang may hinahanap siya sa mga mata ko. Marahil galit. Marahil kawalan ng pag-asa. Ngunit wala siyang nakita. Tanging isang latsian ng patay na tubig, sumasalamin sa malamig niyang mukha. Ang pakiramdam na parang sumuntok sa bulak, ay lalo pang nagpaalab sa marahas niyang aura. Kung kaya mo naman palang magtiis, di magaling, manatili kang nakaluhod. Bigla niyang binitiwan ang baba ko. Tumuwid siya at umalis, iwinasiwas ang manggas. Ang lailayan ng damit niyang tila lumulutang ay naghatak ng bugso ng malamig na hangin. Humampas iyon sa mukha ko, na parang hinihiwa ng patalim. Tumingin sa akin si Wang Wanqing, may tagumpay sa mga mata. Sumunod siya kay Xian Chen papasok sa pangunahing bulwagan. Mabigat na isinara ang pinto. Pinutol nito ang init sa loob. Muli akong naiwan sa nyebe. Ang noo ko ay nakadikit sa malamig na naipong nyebe. Doon mismo, sa sulok na hindi nakikita ng sinuman. Mula sa manggas, ang kanang kamay ko, ay dumulas palabas ang isang maikling karayom na kalahating pulgada lang ang haba. Binaligtad ko ang kamay ko at itinusok iyon sa punto sa kaliwang braso ko. Lumubog ang dulo ng karayom sa balat at laman. Isang bahagyang daloy ng init, ang nag-ingat sa huling munting hininga ng buhay ng pulso ng puso. Xian Chen, inakala mong binubuslo mo ang mga tinik sa akin para ipasuko ako sa kapalaran. Ngunit hindi mo alam na bawat pagyurak sa dangal ko sa nyebe at yelong ito ay ginagawa ko para sa iyo. Para sa etiketa na kumakain ng tao. Unti-unting hinuhukay ang hukay ng paglilibing. Patuloy pa ring bumabagsak ang nyebe. Unti-unting tinatakpan ang payat kong katawan. Ipinikit ko ang mga mata ko. At sa loob ko, tahimik na inuulit ang mga puntong dapat tusukan sa paraan ng tuyong kahoy na karayom. Iyon ang ipinagbabawal na sining ng angkan ng Shen. Ginagawang panggatong ang buhay na laman. Sinusunog ang hininga at dugo para piliting lamunin ang laso na dapat ay nasa iba. Karaniwan, unti-unting nabubulok ang laman loob sa loob ng isang buwan.
Ngunit sa sandaling itulak ang huling hakbang para ilabas ang lason. Bubuhos ang nakamamatay na lason sa isang iglap, at mapuputol agad ang pulso ng puso. Wala nang daan pabalik. Malapit na, sa unang mga araw ng ika-12 buwan, sa araw ng malaking kasal mo. Ipapadala ko sa iyo ang isang pagbating hinding-hindi mo malilimutan habang buhay. Noong araw na iyon ng malakas na nyebe, lumuhod ako ng isang buong maghapon. Hanggang sa tumunog ang oras sa bulwagan at umabot sa takip silim. Saka lang lumabas ang alalay sa tabi ni Wang Wanqing, may tangan na mainit na tsaa. Na parang wala lang, iniabot niya ang mensahe. Maawain ang dalaga. Pinatawad ang parusa mo. Kopyahin mo ang aral para sa kababaihan ng 100 ulit. At iharap mo bukas. Nagyelo na ang 2 binti ko, parang patay na. Sa sandaling tumayo ako, tuluyan akong bumagsak sa natunaw na nyebe. Bumangga ang tuhod ko sa batong asul na lapag. At umalingaw ang mapurol na tunog. Pero hindi ko naramdaman ang sakit. Ang pakiramdam ko sa sakit ay matagal nang pinamanhid ng paulit-ulit na pagbalikwas ng malamig na lason araw-araw. Kaya naging mapurol na. 2 babaeng tagalinis ang umalalay at nagbuhat sa akin pauwi. Pagkasara ng pinto ng madilim na silid, itinulak ko sila palayo. At pasuray-suray na bumagsak sa harap ng mesa ng ayos. Nanginginig at naninigas ang mga daliri ko, halos hindi ko maigalaw. Ginamit ko ang ngipin ko para kagatin at buksan ang pamukpok na pangsindi. At sinindihan ang 3 lamparang 7 bituin. Inilagay ko ang mga iyon sa 3 patay na sulok sa paanan ng kama. Ang paraan ng tuyong kahoy na karayom. Ang huling pahinang punit sa talaang panggamot ng angkan ng Shen. Isang ipinagbabawal na sining na ginagawang panggatong ang buhay na laman. Pinipilit baliktarin ang mga daluyan. At ang magtutusok ng karayom ay magmumukhang puno ng hininga at dugo sa maikling sandali, isang huwad na anyo. Maaari pa niyang sipsipin ng doble ang nakalalasong sangkap sa katawan. Kapalit nito, mabubulok mula sa loob ang laman loob. Hinubad ko ang panlabas kong kasuotan. At inilantad ang dibdib ko. Walang kahit anong pag-alinlangan. Kinuha ko ang isang pilak na karayom na 3 pulgada ang haba. Itinapat sa punto sa dibdib. At itinulak ko ito paloob, pulgada sa pulgada. Kasunod ang mga puntong parang hakbang sa hukab. Bawat pagbagsak ng karayom ay may kasamang isang bugso ng kirot na parang pupunit sa kaluluwa. May umakyat na pait sa lalamunan ko at mariin kong kinagat ang dulo ng dila ko. Pilit kong nilunok pabalik ang dugong iyon. Hindi ko pwedeng iluwa. Kapag nailuwa ko, masisira ang pagtipon ng hininga. Nang lumubog ang huling karayom sa punto ng dagat ng hininga, biglang pumaimbulog ang apoy ng 3 lamparang 7 bituin. At ang dating mapusyaw na dilaw na liwanag ay naging malamlam na bughaw. Humihingal ako ng malalim, sunod-sunod, at binasa ng pawis ang panloob kong damit. Ngunit makalipas ang ilang sandali, ang mga kamay at paa kong kanina ay nanunuot sa lamig. Ay himalang nilukuban ng isang init. Sa tansong salamin, ang mukha kong namutla na parang papel dahil matagal na akong kapos sa gamot. Biglang nagkaroon ng sariwang pamumula. Ang tuyong kahoy ay tila inabutan ng tagsibol. Kinabukasan ng madaling araw, pumasok si Eunuko Liu kasama ang 2 batang eunuko sa madilim na silid. Binibini Shen, inalaala raw kayo ng kanyang kamahalan kagabi na nilamig kayo. Kaya sinadya niyang ipagkaloob ang 100 taong gulang na ginseng na ito. Ipinatong ni Eunuko Liu ang isang kahong kahoy na sandalwood na kulay ube sa mesa. Umikot ang tingin niya sa mukha ko. Halatang nagulat ng bahagya. Maganda ang kutis ninyo ngayong araw, binibini. Tumayo ako. Hindi man lang tiningnan ang ginseng, kundi maayos na nagbigay ng isang malalim na pagpupugay. Ako pong alila ay nagpapasalamat sa biyayang ipinagkaloob ng kanyang kamahalan. Tumawa si Eunuko Liu ng pilit ng 2 beses. Sabi pa raw ng kanyang kamahalan. Medyo naging mahigpit si Binibiniwang kahapon. Ngunit ang tuntunin ay tuntunin. Sa buhay na ito, itaguyod ninyo iyan. Alagaan ninyong mabuti ang katawan ninyo. At huwag ninyong ipahamak ang mga utos ng kanyang kamahalan. Isang sampal, saka isang matamis na datils. Iyan ang pinakasanay na pamamaraang panghari ni Xian Chen. Akala niya, gaya ng dati. Paiiyak akong may pulang mata sa hinagpis. At saka magpapakulo ng pampalakas na sabaw na puno ng pasasalamat. Para dalhin sa silid aklat at suyuin siya. Naunawaan ko, ako pong alila. Ipinagmamakaawa ko kay Eunuko na ito ang maghatid, kapalit ko, sa prinsesang asawa ng prinsipe. Magaspang at pangit ang sulat kamay ng ako pong alila. Baka madumisan ang paningin ng prinsesang asawa ng prinsipe. Kaya hindi na ako pupunta sa pangunahing bulwagan upang bumati. Tinanggap ni Eunuko Liu ang kapirasong papel. At tinitigan ang mga mata kong walang alon. Bumuka ang bibig. Tila may gustong sabihin. Ngunit sa huli, isang salita lang ang naiwan, binibini. Magpahinga po kayo ng maigi. Saka siya nagmadaling umalis. Tinitigan ko ang 100 taong gulang na ginseng sa mesa. Kinuha ko ang gunting. At walang baka sa mukha, ginupit ko ito ng pira-piraso. At itinapon sa insensaryo kagabi. Pagsapit ng gabi, sumiklab sa oras ang malamig na laso ni Xian Chen. Bitbit ko ang gininto ang karayom at pumasok sa tahimik na silid. Nakababad siya sa palanggana ng paliguang may gamot. At tinakpan ng singaw ang kalahati ng mukha niya. Gaya ng nakasanayan, hinubad ko ang damit niya. Saka nagturok ng karayom upang ilabas ang lason. Sa pagkakataong ito, kakatusok pa lang ng gininto ang karayom sa lumang pilat sa dibdib niya. Bigla siyang dumilat.
Hindi siya pumikit at nagtiis gaya ng dati, kundi matigas na nakatitig sa akin. Ang pagtusok mo ngayon, tila hindi gaya ng nakaraan. Tumagos sa singaw ang boses niya. May bahid ng pagdududa. Hindi tumigil ang mga kamay ko. Pinipihit ang dulo ng karayom. Unti-unting hinihila ang lamig sa loob ng katawan niya papunta sa akin. Lumabas na ang bisa ng teknik na tuyong kahoy na karayom. Ang malamig na lasong dati sanang magpapahirap sa akin hanggang gustuhin kong mamatay, ay nilamon ngayon ng buhay na siglang nagngangalit sa loob ko. At mabilis na tinunaw. Hindi man lang kumunot ang noo ko. Bumabalik po ako, kanyang kamahalan, ginamit ng ako pong alila ngayong araw ang 3 bahagi sa 10 lakas. Umaasa pong mabawasan ang pagdurusa ng kanyang kamahalan. Biglang itinaas ni Xian Chen ang kamay, at hinawakan ang pulsuhan ko. Dumapo ang mga daliri niya sa ugat ko. Napalampas ang tibok ng puso ko. Ngunit ang mukha ko ay nanatiling parang latsian ng patay na tubig. Ang pagiging mapang-angkin ng teknik na tuyong kahoy na karayom ay nasa. Kaya nitong gawing huwad ang pulso na tila malakas ang dugo at hininga. Tunay nga, lalo pang humigpit ang pagkakunot ng noo ni Xian Chen. Hindi niya mahuli ang pamilyar na panghihina at paglubog. Sa halip, nadama niya ang pulso na banayad ngunit matatag at mailakas. Kahapon, lumuhod ka sa niebe sa loob ng 6 na oras. Ngayon ay mas malakas pa ang pulso mo kaysa dati. Shen Gaiyi, ano na naman ang niluluto mong lihim na paliwanag tungkol sa gamot sa likod ng ako? Hindi po nangangahas ang ako pong alila. Nagkaloob ang kanyang kataas-taasan ng 100 taong gulang na ginseng. Pinakuluan ng alipin ang sabaw ng gamot at ipinainom na. Marahil ay umepekto na ang bisa ng gamot. Ang alipin ay tagapagdala ng gamot ng kanyang kataas-taasan. Kung ang katawan ng alipin ay hindi na makayanan, paano pa mapapasa ng alipin ang pag-aalala para sa kanyang kataas-taasan? Tinitigan ni Xian Chen ang aking mukha. Wari ay sinusuyod sa aking mukhang tila may pamumula, upang humanap ng kahit munting bitak. Walang pighati, walang pakana, maging yaong dating pagyukod na pilit siyang binibigyan ng lugod sa abang paraan. Wala rin. Ang natira na lamang ay isang nakakasakal na kaayusan at pagsunod. Ang pagsunod na iyon ay nagdulot sa kanya ng di maipaliwanag na pagkairita. Parang sumuntok sa bulak at walang nadama. Bigla niyang binitiwan ang aking kamay at nangut siya sa isang malamig na tawa. Kung gayon ay magaling na ang iyong katawan. Bukas ay bumangon ka at ayusin ang iyong ayos. At maglingkod sa panulat at tinta. Susunod ang alipin. Hinugot ko ang gintong karayom. At gamit ang malinis na tela ay pinunasan ko ang bakas ng dugo sa kanyang dibdib. Paminsan-minsan ay sumasayad ang dulo ng aking mga daliri sa kanyang balat. At bahagya siyang napaurong. Sapagkat sa sandaling ito ang dulo ng aking mga daliri ay mas malamig pa kaysa tubig sa balon nitong taglamig. Paano niya malalaman na habang lumalakas ang pintig ng aking pulso, ay lalo namang bumibilis ang pagkabulok ng aking mga laman loob. Bawat salitang pagsunod ko ngayon ay tila pagbilang na pababa gamit ang buhay. Ang silid-aralan ni Xian Chen ay ipinagbabawal na puok sa dunggong. Ang makapasok upang maglingkod sa panulat at tinta. Sa paningin ng iba ay biyayang kasing laki ng langit. Ngunit sa aking mata, ito ay hindi higit sa lugar ng kanyang pagsusubok sa akin, isang larangan ng patayan. Kinabukasan, sa oras ng hapon, may dala akong bagong pakulong sabaw na puting halamang singaw at liryo. At tumigil sa labas ng pinto ng silid-aralan. Nang makita ako ng inukong nagbabantay, hindi niya ako hinarang. Sa halip ay agad niyang itinulak at binuksan ang pinto. Sa loob, naglalagablab ang mga uling at mainit ang silid. Si Xian Chen ay nakaupo sa likod ng malapad na mesa na gawa sa pulang sandalwood. Sinusuri ang mga kasulatang isinumite. Nakayuko ako, at marahang pumasok na parang walang tunog. Inilapag ang mangkok ng sabaw sa isang gilid ng mesa. Pagkaraan ay tahimik na lumapit sa harap ng batong pangtisa, at nagsimulang gumiling ng tinta. Dumikit ang tinta sa dulo ng batong pangtisa. Mabilis na umiikot, walang kahit himig ng nakakairitang pagkiskis. Kahapon, nagsumite ng ulat ang sangay ng mga taga-siyasat na nagsasabing nitong mga araw ay nagkasunog sa tanggapan ng hukuman. At maraming lumang tala ang natupo. Ang tinig ni Xian Chen ay biglang umalinggaw sa tahimik na silid-aralan. Hindi nagmamadali ni hindi rin bumabagal. Natigilan ang kamay kong gumigiling ng tinta at tumulo ang tubig. Bumukadkad ang munting mansa ng tinta. Ngunit agad kong inayos ang lakas ng kamay at nagpatuloy sa paggiling. Sa mga lumang talang iyon, kasama ang mga kasong ginamit noon upang idiin ang Angkan Shen sa pagbibintang sa Emperatrice Dowager at sa mga bagong pumasa sa pagsusulit. Alam mo ba ang bagay na ito? Ang alipin ay nasa madilim na silid. Walang nalalaman sa mga pangyayari ng dating dinastya. Panatag ang aking tinig. Biglang tumayo si Xian Chen. Lumapit sa harap ng mesa. Iniunat ang kamay at naghalungkat sa bunton ng mga kasulatan. At humugot ng isang lumang rolyong naninilaw. Sa isang bagsak ay inihagis niya ito sa harap ko. Sa pabalat ng rolyo, malinaw na nakasulat ang 4 na salitang kaso ng pagtataksil noong panahon ng Shen. Masilaw ang anyo ng mga letra, at ang sulok ng aking mata ay bahagyang kumibot na halos di mahalata. Ngunit hindi ako tumingala. Maging ang ritmo ng paggiling ng tinta ay hindi ko ginulo. Noon, pinuksa ang buong Angkan Shen. At ikaw lamang ang iniwang buhay. Nailigtas kita dahil sa iyong husay sa gintong karayom. Hinayaan kitang mabuhay.
Araw-araw mo akong sinusubukang pasayahin. Hindi ba't para lang sa lihim na dokumentong ito? Para malinis ang pangalan ng pamilya Shen. Ang kanyang tinig ay puno ng panunukso. At puno rin ng nakamamatay na panganib. Ngayong nasa harap mo na ang mga papeles. Hindi mo ba gustong tignan? Napakalapit niya sa akin. Damang-dama ko ang kanyang hininga sa aking tainga. Hinihintay niyang mawala ako sa sarili. Hinihintay niyang sunggaban ko ang mga dokumentong iyon. Kapag nagpakita ako ng kahit katiting na interes, mapapatunayan niyang ang aking pagsunod ay isang pagkukunwari lamang. Itinigil ko ang aking kamay sa paggiling ng tinta, at dahan-dahang itiningala ang aking ulo. Sinalubong ang kanyang mga matang tila malalim na balon. Nagbibiro po kayo, mahal na prinsipe. Noon, ang pamilya Shen ay nagkasala ng mabigat, at ang mga ebidensya ay kasing tatag ng bundok. Dahil sa habag ng mahal na emperatrice, hinayaan ang hamak na buhay ng taying ito na magpatuloy. Ngayon, ang taying ito ay tagapagbigay lunas lamang ng mahal na prinsipe. Ang mga nakaraan ay matagal nang kinalimutan ng taying ito. Kinalimutan na. Biglang yumuko si Xian Chen. Bigla niyang sinunggaban ang kwelyo ng aking damit, at halos iangat ako sa upuan. Nag-aapoy ang galit sa kanyang mga mata. Ito ang galit ng isang Panginoon kapag nakita ang kanyang huli, na nakawala sa kanyang mga kamay. Anong klaseng paninindigan mayroon ka, Shen Yi? Mas alam ko iyon kaysa sa kahit sino. Kung talagang kinalimutan mo na, bakit sa nakalipas na kalahating buwan ay para kang patay? Hindi ka lumalaban, hindi ka nakikipag-agawan. Kahit pinaghihinalaan ka ni Wang Wanqing ay hindi ka kumikibo. May pinaplano ka. Nasasakal ako sa kanyang pagkakasakal. Namumula na ang aking mga pisngi sa tindi nito. Ngunit hindi pa rin ako nanlaban. Sapagkat tinanggap na ng taying ito ang kanyang tadhana. Ikakasal na ang mahal na prinsipe. Sa isang marangal na binibini, ano ba ang katayuan ng taying ito? Alam na alam ito ng puso ng taying ito. Hindi mangangahas ang taying ito. At wala ring karapatang magkaroon ng anumang pangarap. Kung sa tingin ng mahal na prinsipe ay nakakasagabal ang taying ito, maaari ninyong bawiin ang buhay na ito at palayasin ako anumang oras. Walang plano, walang sama ng loob, tanging ganap na pagsuko at kawalan ng pakialam. Nanigas ang kamay ni Xian Chen. Tinitigan niya ang aking mga mata ng matagal. Sinubukang maghanap ng kahit munting bakas ng kasinungalingan. Ngunit wala siyang nahanap. Wala talaga. Ang paraan ng karayom ng tuyong kahoy ay hindi lamang umubos ng aking buhay, kundi pinatuyo rin ang lahat ng aking emosyon. Isa na lamang akong tunay na bangkay na naglalakad. Matapos ang mahabang sandali, bigla niyang binitawan ang kanyang pagkakahawak. Nawalan ako ng balanse, at napaupo sa sahig. Hawak ang aking dibdib habang inuubo ng malakas. Umalis ka na. Tumalikod siya. Talikod sa akin. Ang kanyang tinig ay bakas ang labis na inis na hindi maitatago. Ang taying ito ay magpapaalam na. Gumapang ako patayo mula sa sahig. Nang hindi man lang tinatapunan ng tingin ang dokumento sa ibabaw ng mesa, tumalikod ako at lumabas ng silid aklatan. Sa sandaling isara ang pinto, isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang dokumentong iyon ay peke. Ang kalahating pahinang tunay na magpapatunay sa krimen ay matagal na sa aking mga kamay. Ginamit ni Xian Chen ang peking dokumento para subukin ako. Ngunit lalo lang nitong inilantad ang kanyang kawalan ng katiyakan. Sa wakas ay naniwala na siya sa akin. Wala nang anumang tinik sa kanyang loob. 2 araw ang lumipas. Ika-4 na araw ng huling buwan sa taon. Ang pulang seda sa dunggong ay nakasabit na sa bawat sulok. Pati sa tuyong puno sa labas ng aking madilim na silid, ay tinalian na rin ng pulang telang pangdiwang. Naakyat na sa tuktok ang himig ng malaking kasal. Matapos bumaba ni Xian Chen mula sa maagang pagpupulong sa palasyo, ay bihira siyang dumalaw sa aking madilim na silid. Hindi siya nakasuot ng damit panghukuman, kundi isang kasuotang pangkaraniwan na mapusyaw na puting parang buwan. Nakatayo siya sa may bintana, nakatingin sa akin. Habang inuubos ko sa isang lagukan ang isang mangkok ng itim na sabaw ng gamot. Hindi iyon pampalakas. Iyon ang pumipigil sa matinding kirot na pumupunit sa aking laman loob. Maingat kong ibinaba ang mangkok ng gamot. Papasok sa palasyo si Wang Wanqing upang magpasalamat sa Emperatrice Dowager. Lahat ng mga babaeng tagapaglingkod sa dunggong ay dapat sumama. Ikaw, mahal na prinsipe, may isang bagay na isinasamo ang inyong lingkod. Sinabat ko ang kanyang salita, at dahan-dahang lumuhod. Bahagyang tumaas ang kilay ni Xian Chen. Bukas, papasok sa palasyo ang magiging prinsesa Corona. Ang inyong lingkod ay anak ng isang kriminal na opisyal, at matagal nang dinapuan ng karamdaman. Nangangamba akong madungisan ang masayang aura ng Emperatrice Dowager at ng magiging prinsesa Corona. Kaya nakikiusap ang inyong lingkod sa pahintulot ng mahal na prinsipe, na bukas ay payagan akong lumabas ng palasyo, at magtungo sa Hanshansi upang ipanalangin ang pagpapala para sa Emperatrice Dowager at sa magiging prinsesa Corona. At kasabay nito ay humingi rin ng anting-anting ng kapayapaan para sa mahal na prinsipe. Parang nanigas ang hangin sa silid-aralan. Hindi nagsalita si Xian Chen. Nakahulog sa akin ang kanyang tingin. May halong pagsisiyasat at paghatol. Sa Hanshansi. Naalala ko, noon ay pinakakinamumuhian mo ang mga awit dasal ng mga templo. Noon, mangmang at walang muwang ang inyong lingkod. Ngayon, nalalapit na ang malaking kasal ng mahal na prinsipe.
Ito ang napakalaking pagdiriwang ng Donggong. Nararapat lamang na ibuhos ng inyong lingkod ang buong lakas at loob. Bukod pa rito, ang malamig na bukal sa likod bundok ng Hanshan-si ay may pambihirang bisa sa pagpigil sa lamig na laso ng mahal na prinsipe. Nais kong kumuha ng kaunting tubig mula roon at itabi para sa gagamitin ng mahal na prinsipe sa mga susunod na araw. Ang dahilang ito ay walang siwang na masusunggaban. Ipinakita nito ang aking paggalang at pagkatakot sa inang may kapangyarihan sa loob ng palasyo. At itinuro rin ito kung gaano ako kapaki-pakinabang sa kanya. Lumapit si Xian Chen sa aking harapan. At tiningnan niya ako mula sa itaas, mabigat ang presensya. Shen Giyi, mas mabuti pang taimtim kang manalangin. Na ang lahat ng sinasabi mo ay pawang katotohanan. Bukas, 5 araw ng buwan. Sasama ako sa iyo sa Hanshan-si. Dapat tayong makabalik sa palasyo bago sumapit ang takip silim. Kung may mawalan man kahit isang hibla ng buhok. Ikaw ang pananagutin ko. Maraming salamat sa biyaya, mahal na prinsipe. Dumapa ako ng mariin sa malamig na sahig. Nang lumayo na ang yabag ni Xian Chen, saka lamang ako dahan-dahang nagtaas ng ulo. Basang-basa na ng malamig na pawis ang palad ko. Unang hakbang, basagin ang pagkakakulong. Ikalawang hakbang, umurong at magpaubaya. Ngayon, ikatlong hakbang, ilayo ang mga bakas. Isinuksok ko ang kamay ko sa lihim na siwang sa ilalim ng paanan ng kama. At inilabas ang isang supot na balot sa papel na mailangis, mahigpit na mahigpit ang pagkakataling tela. Sa loob nito ay mga kasulatang nagpapatunay na ang Lang Yawangshi ang nagbitag sa angkan ng Shen noong gabing iyon, at ang mga tinipon ko nitong kalahating taon. Habang sinasamantala ang pagkakataong makalabas ng palasyo upang kumuha at bumili ng mga sangkap gamot. Pira-pirasong ebidensyang unti-unti kong naipon. Hinggil sa lihim na panunuhol at pangkatang pinagtatagni ng Emperatrice Dowager. Kung mananatili ang mga ito sa Donggong, maaga o huli, mahuhukay at mahuli rin. Ang Hanshan-si ang libingang ako mismo ang pumili para sa sarili ko. At siya ring damba ng paglilibingan ko sa lahat ng iyon at sa kanilang lahat. Ang malaking kasal sa 8 araw ng huling buwan sa taon. Gaano kayang kadakila ang gaganaping palabas? Tinitigan ko ang pulang seda sa labas ng bintana. At hindi ko napigilang tumawa ng mahina. Ngunit habang tumatawa ako, umakyat muli sa lalamunan ko ang matapang na lasang bakal ng dugo. Hinila ko ang panyo at tinakpan ang bibig ko. Ang nakasisilaw na matingkad na pula ay kumalat sa puting tela, parang tinta na bumubukadkad. Mistulang ang pulang seda na bukas ay ikakalat sa buong Donggong. 5 araw ng huling buwan. Ang tunog ng kampana sa Hanshan-si ay mabigat na umaalingaw sa lambak. Nakabalabal sa akin ang abong kayumangging kapa. Nakaluhod sa kutso na dayami sa bulwagan ng pangunahing dambana. Sa likuran ko ay 2 bantay ng Donggong na nakasunod. Sa ngalan ay paghatid, ngunit sa totoo ay pagbabantay. Pinagdikit ko ang 2 palad. Pumikit at nanalangin. Ang supot na binalot sa mamantikang papel na dumulas mula sa manggas ko ay tahimik na. Naisingit ko na sa siwang sa ilalim ng kutso na dayami. Ang punong tagapangasiwa ng Hanshan-si ay minsang pinagpala ng kabutihan ng aking ama. Itong natatanging kutso na dayami ay matagal na niyang inihanda. Nawa ay pagpalain at ingatan ng banal. Ang kanyang kataasan na prinsipe at ang prinsesa ng prinsipe, nawa ay magsama ng matiwasa 100 taon. Itinaas ko ang tinig, at mariing yumukod ng 3 ulit. Nang makita iyon ng mga bantay, nagkatitigan sila sandali, at halos naglaho ang pagdududa sa kanilang mga mata. Pagkatapos makakuha ng tubig mula sa malamig na lawa, bumalik ako sa Donggong sa takdang oras bago lumubog ang araw. Hindi ako ipinatawag ni Xian Chen. Sapat ng kunin iyon ni Ginoong Liu at itabi ang tubig ng malamig na lawa. Sa sumunod na 2 araw, nagkandara pa sa abala ang mga tao sa Donggong. Walang sinumang nakaalala sa lihim na silid. Ngunit alam ko, hinding-hindi titigil ang kamay ni Wang Wanqing. 7 araw ng huling buwan. 1 araw bago ang dakilang kasal. Naghanda ang Donggong ng piging ng angkan upang tanggapin ang mga kamag-anak ng Maharlika at mga kapanalig na paparoon para bumati. Ang piging na ito, sa pangalan, ay para rin kay Wang Wanqing na maagang humarap bilang magiging prinsesa ng prinsipe. Sa mga opisyal na nasa ilalim ng Donggong, pagsapit ng dapit hapon, itinulak at binuksan ang pinto ng lihim na silid. Ang dumating ay si Yayagi na nasa tabi ng Emperatrice Dowager. May tangan siyang pulang tray na may gintong guhit. Binibining Shen, bukas na ang dakilang kasal ng kanyang kataasan na prinsipe. Maawain ang Emperatrice Dowager. Kaya iginawad niya ang 2 pirasong pinong tela, 1 kahon ng alahas, at ang kahong ito ng pahid sa mukha na handog mula sa malayong lupain. Sabi ng Emperatrice Dowager, sa araw ng malaking ligaya, nararapat ding magpaganda ang binibini, nang hindi madikit ang bahid ng karamdaman at makasagasa ng isang mataas na tao. Ibinaba ko ang tingin sa kahon ng pahid sa mukha. Sa takip na puting porselana ay iginuhit ang maselang disenyo ng sanga at dahon. Pagkabukas, sumalubong ang makapal na halimuyak ng mga bulaklak. Natabunan ito ng amoy na gaya ng karaniwang pambangong pahid. Kung hindi mo sisipatin ng mabuti, hindi mo mapapansing may kakaiba. Ngunit sa isang singhot pa lamang, agad kong natukoy ang mga sangkap sa loob. Pulang bulaklak na mabango,
pulang bulaklak na mabango, at may halong napakapinong pulbos na nakakapangati. Kapag ipinahid ito sa mukha, sa loob lamang ng 3 oras, magkakakutas at mamumula ang buong mukha, mabubulok at aagos ang nana. Ang angka ng Wang, tunay ngang hindi kayang magparaya. Na may isang gaya ko sa tabi ni Xian Chen. Isang dating tao, napasok pa rin sa paningin ang pinaiiwan niya sa kanyang paligid. Kaya gumamit sila ng ganitong maruming paraan. Kung si Shen Gi noon pa ito, tiyak na dadalhin ko ang kahong ito ng pulbos at iiyak na magsusumbong sa harap ni Xian Chen. Ngunit ngayon, ang inyong alipin ay taos pusong nagpapasalamat sa gantimpala ng Emperatrice Dowager. Lumuhod ako sa lupa, at magalang na yumukod. Nang makaalis si Yayagi, umupo ako sa harap ng tansong salamin. Ang mukha sa loob ng salamin dahil sa pagkaubos ng lakas ng paraan ng karayom ay may pamumulang hindi pangkaraniwan. Sumalok ako ng malaking tipak ng pahid sa mukha na walang bahid ng pag-aatubili at pantay na ipinahid sa aking pisngi at baba. Agad dumating ang hapdi na para bang di mabilang na mga langgam ang kumakagat sa ilalim ng balat. Tinitingnan ko ang aking mukha sa salamin na nagsisimula ng magkaroon ng mga pulang pantal. Isang ngiti ng kasiyahan ang gumuhit sa aking mga labi. Maingat kong itinago ang natitirang yuyong ointment. Nagpalit ako ng isang simple at malinis na kasuotang pangpalasyo na kulay bughaw. At nagtungo sa pangunahing bulwagan. Ang piging ng pamilya ay idinarao sa lindeho ng dunggong. Ang tunog ng mga instrumentong may kwerdas at plauta ay walang tigil na umaalingaungaw. Si Xian Chen ay nakaupo sa mataas na pwesto. Nakasuot ng pang-araw-araw na damit na kulay matingkad na pula. Dahil dito, ang kanyang malamig na anyo ay nagkaroon ng bahid ng pagiging tao. Si Wang Wanqing ay nakaupo sa kanyang kanang bahagi. Magalang at marangal niyang tinatanggap ang mga alay na alak mula sa mga opisyal. Nakayuko ang aking ulo, habang may hawak na isang pitsel ng maligamam na alak. Para akong isang multo na walang sinumang nakakapansin. Tahimik akong lumapit sa likuran ng upuan ni Xian Chen. Bahagya akong yumuko. At pinuno ang kanyang kopitang gawa sa jade. Ang tingin ni Xian Chen ay napunta sa aking kamay. At bigla siyang natigilan. Naamoy niya ang kakaibang halimuyak ng pulbos na pilit kong ikinukubli. Iyon ang amoy na labis niyang kinasusuklaman. Bigla siyang lumingon. Ang kanyang matalim na tingin ay dumapo sa aking mukha. Nang makita niya ang mga nakakagimbal na pulang marka sa aking pisngi. At ang mga pantal na tila nagsisimula ng mabulok. Ang kanyang mga balintataw ay biglang nanliit. Ang kopitang jade sa kanyang kamay ay malakas na bumagsak sa mesa. Gumawa ito ng isang malutong na tunog. Ang musika sa loob ng bulwagan ay biglang tumigil. Ang mga mata ng lahat ay napabaling sa amin. Anong nangyari sa iyong mukha? Pabulong na tanong ni Xian Chen. Ang kanyang boses ay may bahid ng pinipigilang galit. Sa pagkasindak, tinakpan ko ang aking mukha. At bigla akong napaluhod sa sahig. Kamahalan, patawarin po ninyo ako. Hindi po alam ng inyong lingkod. Ang alipin ay nagpahid lamang ng royal ointment na ipinagkaloob ng mahal na emperatrice. Naisip ko lang na sa araw ng kasalan, hindi ako dapat magmukhang kahiyahiya. Pagkasabi ko nito, bigla akong inubo ng malakas. Ang masamang epekto ng pamamaraang kumutuyong kahoy at ang iritasyon mula sa lason ay naging dahilan upang hindi ko na mapigilan ang kumukulong dugo sa aking dibdib. Isang lagok ng maitim na dugo ang biglang bumulwak mula sa aking bibig. Tumalsik sa matingkad na pulang kasuotan ni Xian Chen. Tumilamsik din ito sa makintab na sahig na ginto ng lindehon. Ang buong bulwagan ay biglang nabalot ng nakabibinging katahimikan. Napatakip ng bibig si Wang Wanqing sa pagkabigla. Tumayo siya at umatras ng 2 hakbang. Ang ilang mga sensor mula sa kawanihan ng sensorado ay nag-aalangan. At mas lalong nabigla at nagtaka habang pinapanood ang pangyayari. Ang manggagamot ng palasyo, ipatawag ang manggagamot ng palasyo. Hindi inilaga ni Xian Chen ang dugong tumalsik sa kanya. Sa halip, bigla siyang tumayo at hinawakan ang aking pulso. Ang pulso ko ay magulo at mabilis na parang isang saranggolang naputulan ng tali. Malakas na tumitibok sa ilalim ng kanyang mga daliri. Ang punong manggagamot ng Imperial Medical Academy ay halos gumapang sa pagmamadaling pumasok. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinakapa ang aking pulso. Pagkatapos ay sinuri niya ang mga pulang marka sa aking mukha. Sa isang iglap, ang kanyang opisyal na kasuotan ay basang-basa na ng malamig na pawis. Kamahalan, si Binibining Shen ay nalason. Ang lason na ito ay napakalakas. Hindi lamang nito sinisira ang kanyang mukha, kundi naapektuhan din nito ang kanyang puso. Anong lason, magsalita ka? Ang boses ni Xian Chen ay kasing lamig ng isang kutsilyong isinawsaw sa yelo. Tumingin ang punong manggagamot sa babaeng maharlika na nakaupo sa mataas na pwesto, na ipinadala ng mahal na Emperatrice Dowager. Pagkatapos ay muli siyang tumingin kay Wang Wanqing. Siya ay natigilan at hindi nangahas na magsalita. Nakasubsob ako sa sahig, ang aking hininga ay tila isang sinulid na malapit ng mapati. Ngunit ginamit ko ang lahat ng aking lakas upang hawakan ang manggas ng damit ni Xian Chen. Kamahalan, wag na po kayong magtanong. Ito ay dahil sa kapalarang salat ng inyong lingkod. Hindi ko kinaya ang biyaya ng mahal na Emperatrice Dowager. Wala itong kinalaman sa babaeng maharlika. At wala rin itong kinalaman kay Binibining Wang. Nang marinig ang mga salitang ito, nagkaroon ng bulungan sa buong bulwagan.
Ang pagtatangkang pagtakpan ay ang pinakamalinaw na paraan ng pag-aakusa. Ang mga opisyal sa dulo ng bulwagan, ang mga tagapagsiyasat ng imperyo. Ang mga matatandang opisyal na kilala sa kanilang katapatan ay biglang tumayo. Mahal na prinsipe, ang laso na ito ay lumabas sa mismong piging ng dunggong. Nakita ko ang pagkasira ng mukha ni Binibining Shen. At ang sintomas nito ay eksaktong katulad ng pagkamatay ng reyna noon sa loob ng palasyo. Walang pinagkaiba. Nagbabadya ito ng matinding gulo. Ang kaso ng pamilya Shen noong nakaraan ay dahil sa maling paggamit ng gamot na nauwi sa pagkasira ng mukha ng reyna at pagdurugo ng 7 butas ng katawan hanggang sa mamatay. Ngayon, ang parehong sintomas ay lumitaw mula sa pampaganda na ipinagkaloob ng reyna sa naulila ng pamilya Shen. Maaari kayang may mas malalim na lihim sa kaso ng pamilya Shen kung may gumagamit sa iba upang pumatay. Ang dunggong na ito ay naging pugad na ng dumi. Namutla ang mukha ni Wang Wanqing sa isang iglap. Tumingin siya kay Xian Chen na parang humihingi ng saklolo. Kuya Yan Chen, hindi namin alam. Iyon ay regalong mula sa reyna. Naging napakadilim ng mukha ni Xian Chen. Mariin niyang tinitigan ang mga nag-aalburutong opisyal. Bumalik ang tingin niya sa bahid ng itim na dugo sa sahig. Napakatalino niya. Alam niyang hindi ito't samba lamang. Ang lasong ito ay galing sa pamilya Wang. Ngunit ang mga salitang sinabi ko kanina upang pagtakpan ang katotohanan ay sadyang nagpaalab sa damdamin ng mga tao tungkol sa kaso ng pamilya Shen. At sa harap ng mga asong ulol na ito sa sangay ng pagpuna. Dati pa man, kinatatakutan na niya ang kapangyarihan ng pamilya Wang na matagal nang nais ang trono. Ngayon, tamang-tama ang pagkakataon para kumilos. Yumuko siya at tumingin sa akin. Sa mga matang dati-rati ay laging mataas ang tingin. Ngayon ay bakas ang gulat at matinding galit. Shen Gaiyi, naglakas loob kang manipulahin ako. Ginamit mo ang sarili mong buhay para maglatag ng bitag. Mahina akong bumagsak sa sahig. Walang sagot. Umiti lang ako ng mapait. Xian Chen, simula pa lamang ito. Hindi lang ang buhay ko ang gagamitin ko sa larong ito. Gagamitin ko rin ang iyong reputasyon. At ang iyong dunggong para bigyang daan ang hustisya ng pamilya Shen. Natapos ang piging sa di magandang paraan. Ang kahon ng pampaganda ay agad dinala sa tanggapan ng mga manggagamot. Ang resulta ay hindi na kailangang sabihin pa. Pansamantalang itinago ni Xian Chen ang usapang ito. Para sa kasal bukas. At para sa katatagan ng korte. Hindi siya maaaring sa oras na ito tuluyang makipag-away sa reyna at sa pamilya Wang. Subalit palihim niyang ipinakalat ang mga gwardya upang bantayan ng mahigpit ang mga tao ng pamilya Wang sa kabisera. Ang yaya ay pinalayas pabalik sa palasyo ng reyna. Dahil sa di umano ay kawalan ng husay sa tungkulin. Si Wang Wanqing naman ay pauwiin muna sa pamilya Wang. Dahil sa pagod sa paghahanda ng kasal. Babalik lamang siya sa dunggong sa araw ng kasal. Sa loob ng malamig na silid, nakahiga ako sa kama. Nilinis na ang dugong may lason sa aking mukha. Ngunit ang mga sugat na naiwan ay hindi na mawawala. Nagbigay ang manggagamot ng gamot panlunas. Ngunit itinapon ko lang ang lahat sa paso ng bulaklak. Biglang bumukas ang pinto ng malakas. Pumasok si Xian Chen dala ang malamig na simoy ng hangin. Pinapaalis niya ang lahat at naglakad patungo sa aking higaan. Ang mga matatandang opisyal na iyon. Bukas ay magsusumite ng magkakasamang petisyon na humihiling ng masusing investigasyon sa kaso ng pamilya Shen. Masaya ka na ba? Idinilat ko ang aking mga mata at tumingin sa kanya. Ano po ang ibig sabihin ng inyong kamahalan? Hindi po maunawaan ng inyong abang lingkod. Ako ay nasira lamang ang mukha at muntik nang mawala ng buhay. Ang mga opisyal ay nagtataglay lamang ng katarungan. Lubos po akong nagpapasalamat. Hanggang kailan mo balak magpanggap? Biglang yumuko si Xian Chen. Mariing idiniin ang kanyang mga kamay sa magkabilang gilid ng unan ko. Ikinulong ako sa ilalim ng kanyang anino. Puno ng maliliit na ugat ng dugo ang kanyang mga mata. Mistulang isang mabangis na hayop na nawalan na ng pasensya. Alam mong may lason ang pulbos sa mukha. Ngunit ipinahid mo pa rin. Ginawa mo lang iyon para magpakitang gilas at dumugo sa harap ng marami sa piging. Para gawing malaking iskandalo ang lahat. Para muling hukayin ang kaso ng pamilya Shen. Shen Gigi, nababaliw ka na ba? Hindi mo na nga iniisip ang sarili mong buhay. Pinagmasdan ko ang galit niyang mukha. Wala man lang kahit katiting na emosyon ang aking puso. Hindi ba't nakita na rin inyo iyon, mahal na prinsipe? Bakit kailangan ninyong itago ang pangyayaring ito? Bakit hindi ninyo agad isinapubliko ang pulbos ng impresya? Para ba ito sa pagprotekta kay Binibining Wang? O para protektahan ang alyansa ninyo at ng mga makapangyarihang angkan? Natigilan sa paghinga si Xian Chen. Hindi siya makapagsalita dahil sa aking mga sinabi. Mahal na prinsipe, kayo ang tagapagmana ng trono. Ang mahalaga sa inyo ay ang katatagan ng kaharian. At ang suporta ng mga marangal na pamilya. Samantalang ako, isa lamang anak ng isang hinatulan. Isang tagatimpla ng malaso na gamot. Walang halaga ang aking buhay. Kung sa tingin ninyo ay nakakasagabal ako sa inyong mga mata. Maaari ninyo na akong ipataw ang hatol na kamatayan ngayon din. Naglakas loob kang takutin ako. Biglang hinawakan ni Xian Chen ang aking mga balikat. Sobrang higpit na tila mababali na ang aking mga buto. Hindi po, mahal na prinsipe.
Nagsasabi lamang ang inyong abang lingkod ng katotohanan. Hindi ako nanlaban. Hinayaan ko siyang hawakan ako. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Nakatingin siya sa mga nakakatakot na pamumula sa aking mukha. Nakatingin siya sa aking mga labing nanginginig sa tindi ng sakit. Bigla niya akong binitiwan, tila na kuryente. Umatras siya ng 2 hakbang. Tila ba isang estranghero ang nakikita niya? Mabuti, napakabuti. Bukas na ang aking kasal. Hindi mo na kailangang lumabas at ipahiya ang iyong sarili sa ganyang itsura. Mula bukas, wala kang pahintulot na umalis. Hindi mo dapat ihakbang ang iyong mga paa palabas ng kwartong ito. Pagkatapos ng kasal, babalikan kita para harapin. Pagkasabi nito, tinalikuran niya ako at mabilis na naglakad palayo. Hindi na muling lumingon pa. Muling ikinulong ang pintuan. Muling bumalot ang nakakamatay na katahimikan sa aking kinalalagyan. Napahiga ako ng walang lakas sa gilid ng kama. Humihinga ng malalim at naghahabol ng hininga. Lalong lumalala ang pinsala ng pamamaraan ng laso ng puno. Nararamdaman ko, ang aking mga lamang loob ay unti-unti nang nalalanta. Bawat paghinga ay may kasamang matinding hapdi. Kinuha ko mula sa ilalim ng unan ang 3 gintong karayom na puno ng maiitim na dugo. Si Yan Chen, akala mo ba ay mapipigilan mo ang lahat? Sa pagkulong mo sa akin dito, nagkakamali ka. Ang ebidensyang ikamamatay mo ay naipadala ko na labas ng dunggong. Naihanda ko na ang apoy sa bulwagan ng katarungan. Ang araw ng iyong kasal bukas ang siyang araw ng paghuli sa lahat. Pilit akong bumangon ng nakaupo. Sinindihan ko ang huling 3 lampara ng 7 bituin. Gagamitin ko ang huling natitira kong lakas para lampasan ang gabing ito at harapin ang maringal kong libing bukas. Dumilim na ang gabi. Sumasayaw ang mga pulang paro ng dunggong sa harap ng hangin. Pinagmumukha nitong basang dugo ang papel ng bintana ng aking silid. 6 na oras na lang ang natitira bago ang kasanik si Yan Chen. Mahinang kumikislap ang asul na apoy ng mga lampara. Sumandal ako sa kama. Bawat paghinga ay tila paglunok ng mga basag na bubog. Ang aking mga laman loob ay nasa hangganan na ng pagkapagod. Kahit ang pinakamaliit na galaw ay nagdudulot ng matinding pagkaparalisa. Biglang may narinig na maliliit na yabag sa labas ng pintuan, na may kasamang malalim na buntong hininga mula sa loob. Isang malakas na kalabog. Padabog na bumukas ang pinto ng aking silid. Walang anunsyo. Walang babalang dumating. Ang emperatris, nakasuot ng madilim na gintong kasuotan. Alalay ng 2 niyang pinagkakatiwalaang matandang katulong. Tahimik ay pumasok sa pinakamadilim at liblib na sulok ng dunggong. Nandito ang mahal na emperatris. Ang matinis na boses ng matanda ay bumasag sa katahimikan. Pinilit kong bumangon mula sa kama. Sa pinakamatalas na modo ng paggalang. Nakaluhod sa malamig na batong sahig. Kahit papakiramdam ko ay naghihiwalay ang aking mga laman loob. Hindi ako maaaring magpakita ng anumang bahid ng kahinaan sa harap ng babaeng ito. Ang inyong alipin na si Shen Gyi ay nagbibigay galang. Tiningala ko ang mahal na emperatris. Hindi niya ako pinatayo. Umupo siya sa tabing mesa na naroon. Mataas na tumingin sa akin. Tumingala ka. Ang kanyang boses ay paos ngunit puno ng kapangyarihan. Puno ng hindi matitigilang pressure. Dahan-dahan kong iniangat ang aking ulo. Ipinapakita ang aking mukha na punong-puno ng mga sugat, na tila isang multong nabubulok na. May bahid ng pandidiri sa mga mata ng emperatris. Ngunit higit ito sa pagtingin ng isang makapangyarihan sa isang langgam. Nabalitaan kong naging gulo ang ginawa mo sa piging kahapon. Dahil ba nasira ang iyong mukha at nakaramdam ka nang hinanakit? Nanais mong gumamit ng ganitong maduming paraan para sirain ang reputasyon ng prinsipe. Hindi ko po magagawa iyon. Sadyang kapos ang aking kapalaran. Hindi ko kayang dalhin ang biyayang inyong ibinigay. At naging abala pa sa prinsipe at sa lahat ng mga dakilang opisyal. Nararapat lamang akong mamatay. Nararapat kang ang mamatay. Ito ang sulat ng pag-amin na sinulat mismo ng iyong ama noon. Nakasulat ng malinaw rito kung paano siya pinag-utos ng iba na gumamit ng lason upang saktan ang aking alaga. Akala mo ba ay maluloko mo kami sa iyong mga palabas? Akala mo ba ay sa pag-udyok sa mga opisyal ay mababaliktad mo ang kasong ito na may matibay na katibayan? Tinitigan ko ang papel na nahulog sa lupa. Ang mga sulat doon ay malabo na. Ngunit ang tatak ng dugo na naroon ay tila isang mainit na patalim na tumusok sa aking mga mata. Iyon ang tatak ng kamay ng aking ama. Alam kong napilitan siyang umamin sa ilalim ng pahirap. Alam ko ring peke ang pag-aming ito. Ang tunay na ebidensya, ang reseta na may tatak ng pamilyang Langyawang Shai, ay itinago ko na sa Hanshansi. At itong pag-amin na kanilang ginamit, ay isang espesyal na dokumento, na kahit ang mga ordinaryong opisyal ay hindi nakakakita. Ito ay isang huwad na ebidensyang gawa ng palasyo. Ngunit sa ngayon, hindi ko maaaring ipakita ang aking baraha. Mahal na emperatris, sana ay inyong maunawaan. Walang balak ang iyong alipin na baliktarin ang kaso. Gusto ko lang mabuhay, hinihiling ko ang inyong awa. Nakaluhod ako sa lupa. Mahigpit na hawak ang gilid ng sulat na iyon. Namumutla na ang aking mga daliri. Tiningnan ako ng emperatris. Ang aking abang itsura na tila alikabo ay nagbigay sa kanya ng kasiyahan. Ang mga babaeng matagal na naninirahan sa loob ng palasyo, ang paborito nilang panoorin
ay ang ibang taong naghihirap sa kanilang mga paanan. Hindi ako isang malupit na tao. Ikaw ang gumagawa ng gamot para sa prinsipe. Ang panatilihin kang buhay ay nangangahulugang nagamit kita ng husto. Ngunit kung susubukan mo pang magkaroon ng maling ideya, na harangin ang kasal ng prinsipe, o harangin ang pagpasok ng pamilyang Wang sa Dunggong, kaya kong ipapatay ang buong pamilya Shen. At gawing impyerno ang iyong buhay. Dito sa loob ng palasyo, maraming paraan upang pumanaw ang isang tao nang walang ingay. Naunawaan ko, mahal na prinsipe. Hindi man lang sumagi sa isip ng aliping ito ang lumaban. Patuloy akong yumuko. Ang aking noo ay tumama sa matigas na sahig na bato. Naglikha ito ng isang mapurol at mabigat na tunog. Tumayo ang emperatrice. Pinagpagan niya ang kanyang kasuotan kahit wala naman itong alikabo. Mabuti kung nauunawaan mo. Bukas ay ang kasal ng prinsipe. Mainam na manatili ka na lamang sa madilim na sulok na ito ng walang kibo. Kung susubukan mong humakbang palabas, sinisiguro kung hindi ka makakatapos kahit ng isang linya ng tula. Matapos sabihin iyon, tumalikod siya kasama ang kanyang mga alalay. Naiwan ang sulat ng pag-amin ng mag-isa sa malamig na sahig. Nanatili akong nakadapa. Pinakikinggan ang papalayong mga yabag sa labas ng pinto. Hanggang sa makasiguro akong wala ng tunog sa paligid. Bago ko dahan-dahang iniangat ang aking ulo. Ang dugo mula sa aking noo ay dumaloy sa aking pisngi. Ang mga mansang iyon ay humalo sa isa't isa. Isang tanawing nakakapangilabot. Ngunit hindi ko ito pinunasan. Dinampot ko ang sulat ng pag-amin. At inilapit ito. Sa apoy ng lampara. Nilamon ng mahinang apoy ang aking mga daliri sa isang sandali. Naging mga piraso ng itim na abo. Na nagkalat sa malamig na sahig. Akala ng emperatrice ay matatakot ako dahil sa basurang papel na ito. Akala niya ay lubos na akong sumuko. Hindi niya alam na ang kanyang pagdating ngayong gabi ang nagbigay ng huling piraso ng aking palaisipan. Ang mga abong ito na nagmula sa loob ng palasyo ay sapat na upang tuluyang ilibing ang emperatrice at ang angkan ni Wang mula sa langya. Sa gitna ng kahihiyan, maigi kong inipon ang mga abo sa sahig at inilagay sa loob ng isang maliit na bote ng porselana. Ang lahat ng ebidensya, ang lahat ng pahiwatig ay, handa na. Bumalik ako sa tabi ng aking higaan. Kinuha ko ang isang maliit na kahon mula sa sikretong taguan. Binuksan ko ang kahon. Sa loob ay naroon ang isang puting kasuotan. Ito ang damit pamburol na inihanda ko para sa anak ng pamilya Shen. Nanginginig ang aking mga kamay, habang unti-unting isinusuot ang damit. Ang tela ay dumampi. Ang malamig na tela sa aking balat. Nagdulot ng isang matinding lamig. Ngunit ito rin ang nagbigay linao sa aking isip. Na dati ay malabo dahil sa matinding sakit. Lumipas na ang hating gabi, dumating na ang araw ng kasal. Naririnig ko ang ingay mula sa labas ng dunggong. Iyon ang mga manggagawa na naghahanda. Para sa nalalapit na seremonya, naupo ako sa harap ng salamin. Tinitigan ko ang sarili sa salamin. Isang taong mukhang patay na bago pa man pumanaw ang pag-asa. Sinuklay ko ang aking mahabang buhok ng maayos. Itinali ko ito sa isang simpleng ayos. Walang mga alahas, walang pampaganda, tanging puro at maputing yaman lamang. Biglang bumukas ang pinto ng aking silid. Hindi ako lumingon. Sa likod ng mga kurtina, nadama ko ang pamilyar na presensya na papalapit. Si Xian Chen. Hindi siya nakasuot ng pangkasal. Nakasuot pa rin siya ng puting pang-araw-araw na damit. Tumayo siya sa labas ng kurtina. Hindi binubuksan ang manipis na tabing. Nakatitig lamang siya ng tahimik sa aking likuran. Bukas ay ikakasal na ako. Ang kanyang boses ay paos. May bakas ng pagod na hindi niya mismo napansin. Ibinaba ko ang suklay, dahan-dahang tumayo, at humarap sa kortina. Binabati kita, mahal na prinsipe. Naway magkaisa kayo at ang prinsesa sa habang buhay. At manatiling matatag ang inyong kaharian. Payapa ang tinig ko, gaya ng isang latian ng patay na tubig. Sa labas ng kortina, bahagyang umuga ang anino ng tao. Matagal na nanahimik si Xian Chen. Parang nais niyang sumilip sa maninipis na tela upang mahagip ang tunay kong anyo. Ngunit ang nakita lamang niya ay malabong balangkas na maputla. Kinasusuklaman mo ba ako? Bigla niyang itanong. Napakababa ng tinig, na para bang may kinatatakutang magambala. Hindi mangangahas ang aliping babae. Kayo ang Panginoon, mahal na prinsipe. Ako ay hamak na lingkod. Nagkaloob ang mahal na prinsipe sa akin ng landas upang mabuhay. Lubos ang pasasalamat ko, halos mapatid ang luha. Paano pa ako magkikimkim ng hinanakit? Shen Gaiyi. Bukod sa ilang linyang iyan na pawang formalidad, wala ka na bang ibang sasabihin sa akin? Bigla siyang sumulong ng isang hakbang. Inunat ang kamay upang ibukas ang kortina. Mahal na prinsipe, ipinamamanhik ko, tumigil po kayo. Natigilan sa ere ang kamay ni Xian Chen. Pangit at kapusaan niyo ang mukha ng aliping babae. Baka masindak ang banal ninyong paningin. Bukas ang araw ng inyong malaking kasiyahan. Hindi maaari kahit kailan. Na madungisan kayo ng masamang hininga ng isang tulad kong malas. Lumuluhod ako at napahandusay sa lupa. Sa kabila ng kortina, mariin akong yumukod at idinampi ang noo sa sahig. Hindi ko maaaring ipakita sa kanya ang hitsura ko ngayon.
Hindi ko maaaring ipakita sa kanya ang suot kong uniforme. Sa labas ng kortina, dahan-dahang ibinabanik si Yan Chen ang kamay. Mariin niyang ikinuyom ang mga daliri. Umuumbok ang mga ugat sa likod ng kamay. Mabuti, tunay na mabuti. Kung ganyan ka marunong lumugar, hindi kita ipagkakait sa nararapat. Kapag ako ay umakyat sa trono, igagawad ko sa iyo ang pwesto ng isang mabuting kapalaran sa pag-aasawa. Mula ngayon, huwag ka nang manggulo pa. Dito sa Donggong, basta manatili kang marunong sa hangganan. May pangangalaga ko ang iyong habang buhay na damit at pagkain na walang pangamba. Iyon na ang pinakamalaking biyayang kaya niyang ibigay. Isang pwesto ng mabuting kapalaran sa pag-aasawa. Isang pangakong walang pag-aalala sa damit at pagkain. Inakala niya na sapat iyon upang patahimikin ang lahat ng hindi pagsuko at puot sa dibdib ko. Inakala niyang sa wakas ay tinanggap ko na ang tadhana. Nakadapa ako sa lupa. Umakyat sa labi ko ang isang ngiting malamig at malupit. Malalaking patak ng luha ang bumagsak sa batong asul na sahig. Ngunit ang tinig ko ay lalo pang naging masunurin, sukdulan ang lambing. Nagpapasalamat ang aliping babae sa dakilang habag ng mahal na prinsipe. Pagkarinig sa pangungusap na iyon, parang nakahinga ng maluwagsik si Yan Chen. Wala na siyang sinabi pa. Tumalikod siya at lumakad palayo ng malalaking hakbang. Muling nagsara ang pinto ng lihim na silid. Lubos nitong hiniwalay ang mundo niya at ang akin. Dahan-dahan akong tumayo. Lumapit sa harap ng kortina. Inunat ang kamay at ibinuklat. Ungkag ang lihim na silid. Tanging bughaw na kislap ng ilaw ng 7 lampara ang kumikindat. Lumapit ako sa mesa. Kinuha ang sipilyo at isinausaw sa makapal na tinta. Si Yan Chen, mahinang binigkas ko ang kanyang pangalan. Bawat pantig ay tila bubog na dinudurog sa dulo ng dila. Gagamitin ko ang huling mumo ng buhay ko upang isulat para sa iyo ang pinakamabigat na handog ng pagbati. Isang mahabang kasulatang bawat salita ay tumatago sa puso, isang pangwakas na hagod ng panulat. Sa ibabaw niyon, wala akong isinulat na ni kalahating linya ng daing. Wala rin ni kalahating linya ng pagsusumamo. Isinulat ko lamang kung paano ko ginamit ang kanyang karamdaman. Kung paanong itinulak ko ang lahat upang mahulog sa bitag na ito. Kung paanong naipadala ko ang mga patunay palabas ng dunggong. Ipalalam sa kanya na ang ipinagmamalaki niyang paghahari at pagpipigil ay pawang mga batong tuntungan ko tungo sa kamatayan. Ipalalam sa kanya na ang inaakala niyang biyaya sa aking paningin ay isa lamang bunto ng basura. Gagawin kong sa mismong sandaling pinakamalakas ang hangin ang tagsibol sa kanyang panig. Matikman niya ang pinakamasakit na pagtataksil at pagkaputol ng pag-asa. Naisulat ko na ang mahabang kasulatan hanggang dulo. Sa dulo ng langit, pumusyaw na ang liwanag ng bukang liwayway. Umuugong hanggang ulap ang saya at tugtugan sa dunggong. Nakalakad na ang prosesyon ng pagsalubong sa ikakasal. Inirolyo kong maigi ang mahabang kasulatan. Isinilid sa manggas. Pagkatapos, mula sa lihim na silid, kinuha ko ang pinakamalaking gintong karayom. Ang pangalan nito ay Duyan. Ito ang huling karayom ng paraan ng tuyong kahoy. Ito rin ang sinulid na hihila sa ugat ng lason sa loob ni Yan Chen. Natuluyang ililipat ko sa sarili kong katawan. Hawak ko ang gintong karayom, lumingon ako at lumabas sa lihim na silid. Sa labas ng pinto, ang dalawang bantay ay nakasandal sa haligi, inaantok at umuuntog ang ulo. Malapit na ang dakilang kasal, kaya nagkakagulo ang buong dunggong. Luwag na nga ang pagbabantay noon paman. At walang mag-aaksaya ng mata sa isang taong gamot na lantang-lantang. Hindi ko sila pinansin. Dumiretso ako patungo sa pintuang sulok. Magaan na ang katawan ko, tila isang balahibo. Wala nang sakit, wala na ring takot. Pupunta ako sa Hanshansi. Doon ko tatapusin ang huli kong hampas. Sa 8 araw ng 12 buwan, ikakasal siya. Kakalabas pa lang ng liwanag. Ngunit ang mahabang kalye ng kabisera ay nalunod na sa pulang seda na parang dagat. 10 linang pulang ayos. Mula sa tahanan ng Angkang Langyawang Shai. Tuwid na umaabot hanggang sa pangunahing tarangkahan ng dunggong. Ang seremonyal na prosesyon ay may tambol at busina, walang tigil ang ingay. Halos kaya ni Liu Sheng na yumanig ang bubong ng buong kabisera. Sa labas ng pinto ang sulok ng dunggong. Hinarangan ng mga bantay ang daraanan ko. May utos si Binibining Shen. Ngayong araw ay ang dakilang kasal. Ang mga tao sa lihim na pavilyon ay bawal lumabas kahit isang hakbang. Matigas at malamig ang tono ng bantay. Nakapatong ang kamay sa hawakan ng tabak. Huminto ako, hindi ako tumingala. Tinakpan ng abong hood ang halos kalahati ng mukha ko. Pati ang mapulang batik na hindi matingnan. Dahan-dahan kong inilabas mula sa manggas ang huwad na palatandaan ng pagdaan. At ipinakita rin ang kautusang iniwan kagabi ng Reyna Ina upang iligtas ako. 2 patunay ang nasa kamay ko. Sapat para manginig ang mga mabababang bantay. Kalooban ng Reyna Ina. Iutos niya na pumunta ako sa Hanshan upang ipanalangin ang kapalaran ng prinsipeng tagapagmana at ng kanyang magiging asawa. Bilang pagtanaw sa biyaya ng buong dunggong. Kung hindi kayo naniniwala, maaari kayong humingi ng patunay mismo sa Reyna Ina. Pero kung naantala ang maswerteng oras, at nabangga ang galak ng okasyon, kaya ba ninyong pasanin ang kasalanang iyan? Tinitigan ng bantay ang 2 plaka, at nagkatinginan sila. Ngayong araw, abala at magulo ang buong dunggong. Walang may gustong magpahamak para lang sa isang taong gamot. Sa pangalan ng Reyna Ina at ng prinsipeng tagapagmana.
Umilit sila agad at nagbigay daan. Ngunit hindi nito mapapatay ang buhay na nagangalit at naglalagablab sa loob ko. Umiikot na sa sukdulan ang paraan ng tuyong kahoy. Hindi ko na nararamdaman ang lamig, ni hindi ko na maramdaman ang pag-iran ang dalawa kong paa. Parang kaluluwa akong palutang-lutang sa hangin at niebe. Sumasalungat sa agos ng nagkakagulong tao. Hakbang bawat hakbang patungo sa Hanshansi sa labas ng lungsod. Sa oras na iyon, dumating na ang itinakdang maswerteng sandali. Sa pangunahing bulwagan ng Dunggong, sa Lindidian, naglalagablab ang pulang mga ilaw. Umiikot ang usok ng insenso. Si Xian Chen ay nakasuot ng pulang kasuotang pangkasal na may maitim na gintong bordang ulap. Tuwid at matikas ang tindig. Tila isang Diyos na bumaba sa lupa. Nakatayo siya sa gitna ng bulwagan. Nakatingin kay Wang Wanqing habang inaalalayan siya ng mga alila sa palasyo. Tumatawid sa banga ng apoy. At dahan-dahan lumalapit sa kanya. Nakapwesto sa magkabilang gilid ang mga pinuno ng sibil at militar, pati ang mga kamag-anak ng angkan at ang mga maharlika. Humahanga sa magkasintahang wari ay itinadhana ng langit. Ngunit ang tingin ni Xian Chen. Ngunit hindi mapigilang tumagos ang tingin sa mga patong-patong na pulang seda. At napadako sa direksyon ng madilim na silid. Hindi niya malaman kung bakit. Mula pa kaninang umaga, mula pa sa simula ng seremonya, ay nakakaramdam na siya ng bahagyang paninikip sa kanyang dibdib. Hindi ito ang panalamig na dulot ng lason, kundi isang matinding kirot na para bang may pumipila sa kanyang puso. Yumukod sa langit at lupa. Ang malakas na tinig ng tagapamahala ng seremonya ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Pinakalma ni Xian Chen ang kanyang sarili. Humarap siya at tumabi kay Wang Wanqing. Naghahandang yumukod. Sa sandaling iyon, isang kaguluhan ang biglang umalingaw mula sa labas ng bulwagan. Ang inyong mga lingkod ay may mahalagang iulat sa kamahalan. 3 matatandang opisyal na nakasuot ng uniforme ng sensor ang naroon. May suot silang puting tela sa kanilang mga ulo. Hawak nila ang isang naninilaw na balumbon ng kasulatan. Pilit nilang itinulak ang mga bantay ng bulwagan. At sumugod papasok. Ang mas nakapagpatahimik sa lahat ay ang 8 malalakas na lalaki na nakasunod sa kanila. Pasan-pasan nila ang isang manipis na kabaong na kulay itim. Sa araw ng kasal, ang pula at puti ay nagsalubong. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong bulwagan. Sa sobrang takot, itinaas ni Wang Wanqing ang kanyang pulang belo. At napasigaw. Biglang nagdilim ang mukha ng Emperatrice Dowager. Sumigaw siya ng malakas. Walang modo, nawala na ba sa katinuan ang mga taga-kawanihan ng sensor. Mga bantay, dakpin ang mga baliw na ito na sumira sa masayang okasyon. Sandali. Itinaas ni Xian Chen ang kanyang kamay. At pinigilan ang mga gwardyang imperial na susugod. Nakatitig siya sa itim na kabaong. At lalong tumindi ang kirot sa kanyang puso. May kutob siya. Ang kabaong na ito, ang 3 opisyal na ito, ay may kinalaman sa babaeng iyon. Ngayon ang araw ng aking kasal. Kayong 3 Ginoo, nagdala kayo ng kabaong para magbigay ng paratang. Kung hindi ninyo maipapaliwanag ng maayos ang inyong sarili, huwag ninyo akong sisihin kung ako'y magiging walang awa. Ang tinig ni Xian Chen ay sinlamig ng yelo. Ang nangungunang punong sensor ay itinulak ang mga gwardyang imperial. At humakbang pasulong. Kamahalan! Handa kaming mamatay ngayon upang maibalik lamang ang hustisya sa buong kaharian. At upang malinis ang pangalan ng angkan ng mga Shen. 10 taon na ang nakalipas, ang Emperatrice Dowager ay namatay dahil sa lason sa palasyo. Ang buong angkan ng mga Shen ay pinaslang. Ngunit sa aming pagsisiyasat kamakailan, ang kasulatan noon ay sadyang binago. At nakatatak dito ang lihim na selyo ng angkan ng Langyawang Shai. Nang marinig ito, nagkagulo ang buong bulwagan. Ang ama ni Wanqing, ang pinuno ng angkan ng Langyawang Shai ay biglang tumayo. Hindi mapigilan ang kanyang galit. Kasungalingan, ang aming angkan ay may malinis na pangalan. Paano mo nagagawang magbintang ng ganyan, matandang hangal? Malinis na pangalan, Ginoong Wang. Sa loob ng garapong ito, ay naglalaman ng abo mula sa sinunog na papel na may cloud pattern ng kawanihan ng palasyo. Nang salakayin ang tahanan ng mga Shen noon, paano sila magkakaroon ng ganitong uri ng papel na para lamang sa imperyo? At ang mga liham na ito, ay patunay ng iyong lihim na pakikipagsabuatan sa mga inuko sa palasyo ng Emperatrice Dowager, na nag-uutos sa kanila na palitan ang mga gamot. Ito ang matibay na ebidensya. Ang lahat ng ebidensyang ito, ay unti-unti kong pinaghirapan at isinakripisyo ang aking buhay sa loob ng kalahating taon. Ang kalahating pahina ng punit na kasulatan, ang abo sa loob ng garapon, at ang mga liham na iyon. Sa sandaling ito, para silang mga matatalim na punyal, na direktang tumusok sa puso ng angkan ng mga Wang. Napigil ang hininga ni Xian Chen. Hindi siya makapaniwalang tinitingnan ang mga ebidensya. Biglang may sumagi sa kanyang isipan. Sa nagdaang mga buwan, sa bawat pagpapakumbaba ni Shen Gi, sa bawat pagsuka ng dugo, sa bawat pag-urong at pagpapadaig. Kaya pala ganoon. Hindi niya kailanman binitiwan ang hangaring ibalik ang hatol. Lahat ng kanyang pagtitimpi ay inipon para sa araw na ito. Sa sandaling pinakamayabang ang kanyang tagumpay. Sa oras na pinakamaluwag ang pagbabantay ng angkan Wang, ipinukol niya ang nakamamatay na hampas. Sino ang nagbigay sa inyo ng mga patunay na ito? Nanginginig sa tindi ang tinig ni Xian Chen.
Agad niyang inagaw mula sa matandang Yushi ang kasulatan. Namutla ang mga buko ng kanyang mga daliri sa higpit ng pagkakakapit. Si Shen Gyi, ang nag-iisang anak na babae ng Angkang Shen. Si Binibini Sheng, upang tipunin ang mga bakal na patunay na ito, ay hindi nangiming ialay ang sarili sa pagsubok ng lason. Matagal lang nilamon ng karamdaman ang kanyang katawan. Ipinagkatiwala niya ang mga patunay sa amin. At sinabi niyang ang araw na ito ang takdang oras ng kanyang kamatayan. Humihiling lamang na siya sa atin ng inyong kataas-taasan ang katotohanan. At ibalik sa Angkang Shen ang malinis na pangalan. Nagdilim ang paninginig si Yan Chen. Ang kirot sa kanyang dibdib ay biglang sumiklab hanggang sa sukdulan. Kasabay nito, binagyo ng malakas na nyebe ang Han Shanxi. Sa tabi ng malamig na lawa sa likod ng bundok, puti ang lahat. Suot ko ang kasuotang panglibing ng dalagang Shen. Nakaluhod sa naipong nyebe. Umakyat sa aking mga tuhod ang yelong tubig na tumutusok hanggang buto. Ngunit wala akong maramdaman ni bahid ng lamig. Ang paraan ng mga karayom sa tuyong kahoy ay dumating na sa huling yugto. Itinapat ko ang karayom na 7 pulgada, pinangalan ng Due. Sa huling patag na bunto ng gyebe sa tapat ng aking dibdib. Ito ang sapilitang pag-ugat at paghatak sa nalalabing ugat ng lason sa loob ni Xian Chen. Ang huling pagtulak, upang palayain ang lason. Sa isang iglap, aagos pabalik ang ugat ng lason ng buo. At ang pintig ng aking puso ay agad magielo at maduduro. Tinitigan ko ang sarili kong anino sa malamig na lawa. Ang bulok kong mukha, baluktot sa alon ng tubig. Ngunit ang aking mga mata ay di pangkaraniwang malinaw. Ama, mga kuya, si Gigi ay dumating na upang makita kayo. Mahina kong ibinulong. Biglang humigpit ang aking mga daliri. At ang karayom na 7 pulgada ay bumaon isa-isa. Sa isang iglap, wari may kung anong pumutok sa loob ko, lantad at marahas. Isang lamig na ubod ng lupit at ubod ng dilim. Sumunod sa isang di nakikitang hibla. Mula sa malayong dunggong, tumawid sa mahabang lansangang 10 li. Unti-unting dumaloy pabalik sa aking katawan. Hanggang sa tuluyang pumulupot sa mismong pintig ng aking puso. Umuwal ako at sumuka ng isang malaking bugso ng itim na dugo. Bumuhos ang sariwang dugo sa dalisay na puting nyebe. Tila pulang seda ng dunggong noong araw. Nagsimulang mangulubot ng marahas ang aking mga laman loob. Napuputol ang mga ugat sa bawat pulgada. Sa tindi ng sakit, pabalik-balik ang pagdilim ng aking paningin. Ngunit hindi ako bumagsak. Matigas kong tinitigan ang direksyon ng lungsod ng hari. At sa gilid ng labi ko, umangat ang isang iting malagim at putol ang pag-asa. Xian Chen, hindi ba nais mong manatiling matatag ang kaharian na ito? Hindi ba gusto mong hawakan ang lahat sa iyong palad? Ngayon, aagawin ko ang malamig na lason sa loob mo. Ni Hibla ay walang ititira. Ito ang ipinagpalit ko ng sarili kong buhay. Isang katawang malinis na malinis, ibinibigay ko sa iyo. At isa ring sumpang iiwan ko sa iyo hanggang sa mga susunod pang buhay. Kapag wala na ako, ang katawang malinis na malinis mo ay magdadala magpakailanman ang paglapastang dulot ng budhi. Sa palasyong Linde, sa mismong sandaling isigaw ng matandang Yushi ang pangalan ni Shen Gyi. Sa isang kisap mata, biglang naramdaman ni Xian Chen na tila may kung anong hinila palabas mula sa kanyang loob, ugat at lahat. Ang madilim na lamig na sumama sa kanya sa loob ng 11 taon ay unti-unting naglaho sa isang iglap. Walang kahit bahid na natira. Ngunit kapalit nito, dumating ang hungkag na pumupunit sa puso at baga, at ang sakit na wari dudurog sa laman. Bigla siyang bumuga ng isang bibig ng sariwang dugo. At ang matayog niyang katawan ay napatras, pasuray ng 2 hakbang. Umalis ka, mahal na prinsipe. Umalis ka. Nagmamadaling lumapit si Wang Wanqing upang alalayan siya. Ngunit marahas niya itong itinaboy. Namumula ang mga mata ni Xian Chen. Tila isang mabangis na hayop na nawala sa sarili. Titig na titig siya sa kabaong na iyon. Isang tanong lamang ang nasa kanyang isip, nasaan siya? Nasaan si Shen Gyi? Nasaan ang taong iyon? Nasaan si Shen Gyi? Hinablot ni Xian Chen ang kwelyo ng matandang opisyal. Ang boses niya ay paos, tila kinaskas ng papel de liha. Binibining Shen, nang matanggap namin ang simpleng kabaong na ito. Nag-iwan ng huling mensahe ang Binibining Shen. Sabi niya, pupunta raw siya sa Han Shanxi upang ibalik sa inyo ang huling utang na loob. Han Shanxi isang dagundong ang yumanig sa utak ni Xian Chen. Naalala niya ang araw ng 5. Lumuhod siya sa harap ko, nagmamakaawang payagan siyang magdasal sa Han Shanxi. Naalala niya ang kagabi sa likod ng tabing. Ang malambing niyang tinig, ako, ang inyong alipin. Ay nagpapasalamat sa inyong dakilang biyaya, mahal na prinsipe. Ihanda ang kabayo, ihanda ang kabayo. Hinubad ni Xian Chen ang pang-itaas ng kanyang kasuotan, pilit na kumakawala, at marahas itong ibinato sa sahig. Mahal na prinsipe, dumating na ang takdang oras. Hindi pa tapos ang seremonya. Saan ka pupunta? Ang pinuno ng pamilyang Lang Yawangshi at ang emperatrice ay sablang humarang sa kanya. Umalis kayo, lahat kayo, umalis sa harap ko. Binunot ni Xian Chen ang espada ng bantay. Itinutok niya ang talim sa mga humarang sa kanya. Sa sandaling ito, wala nang bakas ng isang prinsipeng marangal at mahinahon. Para siyang nabaliw, nawalan ng kaluluwa. Hindi niya pinansin ang kaguluhan sa kanyang likuran. Ang galit na sigaw ng emperatrice at ang paghikbi ni Wang Wanqing. Hawak ang espada, padapa-dapa siyang tumakbo palabas ng DCE. Sumakay siya sa kabayo.
at parang nasisiraan ng bait na karera patungo sa labas ng lungsod. Sa sandaling siya ay humarurot. Isang malungkot na tunog ng kampana ang umalingaw mula sa Hanshansi. Ang tunog ng kampana ay tumago sa gitna ng makapal na nyebe at bumagsak ng mabigat sa puso ni Xian Chen. Nagdilim ang kanyang paningin. Halos mahulog siya mula sa kabayo. Hindi iyon ang tunog ng kampanang tumatawag sa mga patay. Iyon ang kampanang sumira sa lahat ng kanyang kapalaluan at kontrol. Ang kanyang ibon ay tumakas mula sa kulungan sa paraang pinakamalupit at ginawa ang kulungang iyon na isang matalim na patalim na tumusok sa kanyang puso. Bumuhos ang makapal na nyebe sa buong magdamag. Pilit na nielohan ang tubig sa likod ng Hanshansi. Lumulutang ako sa hangin. Pinagmamasdan ang sariling katawan na nakalugmok sa nyebe. Ang puting kasuotan ay nababalutan na ng makapal na sapi ng nyebe. Tanging ang tuyong dugo sa gilid ng labi. Sa gitna ng kaputsian ng mundo, ang nakakasilaw mistulang isang bulaklak na red plume na nalanta. Wala na akong nararamdamang sakit. Ang mga lamang loob sa katawang iyon ay naging parang putik na lamang. Ang laso ni Xian Chen at ang sarili kong kamatayan ay naghalo. Na nagpapatigas sa katawang iyon na parang isang estatwang yelo. Kaya pala, pagkatapos mamatay, pansamantalang nananatili ang kaluluwa. Isang alingaw-ngaw ng ingay ng kabayo ang bumasag sa katahimikan ng Hanshansi. Ang kahoy na pinto ng likuran ng templo ay puwersahang itinulak bukas. Ang hingal na kabayo ay naglalaway ng bula. Bumagsak ng mabigat sa nyebe, at pagkatapos ng ilang pagpaminig ay hindi na gumalaw. Si Xian Chen ay nagpagulong-gulong pababa mula sa kabayo. Ang kanyang suot na kasuotan ay punong-puno ng disenyong ginto. Ngayon ay punit-punit na dahil sa mga sanga ng puno. Ang mga laylayan ay nabahira ng putik at dugo ng kabayo. Gumapang siya palabas mula sa nyebe. Kahit ang korona sa kanyang buhok na nalaglag, ay hindi na niya magawang pulutin. Gulo ang buhok na tumatakbo patungo sa direksyon ng malamig na lawa. Ginoo! Ang boses na iyon, paos na halos hindi na marinig ang orihinal na lamig. Parang isang mabangis na hayop na nasukol sa bingit ng kamatayan. Naglalabas ng desperadong daing sa gitna ng unos at nyebe. Sa isang tingin, nakita niya ang puting anyo na nakaluhod sa tabi ng lawa. Biglang huminto ang mga hakbang ni Xian Chen. Tumayo siya sa layong wala pang 3 dipa mula sa bangkay na iyon. Nanginginig ang buong katawan na parang tuyong dahon sa hangin. Hindi siya makahakbang palapit. Ang mga matang iyon na dati-rati ilaging mapang-api at nagpapaikot sa lahat sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa sandaling ito, puno ng hindi maipaliwanag na takot. Ginoo! Tumayo ka, hindi ko pinahihintulutan na magsuot ka ng ganyan. Pangako ko sa iyo, gagawin kitang asawa. Sapat na ang pagpapatawa mo ngayon. Hindi ka ba sasama sa akin pabalik sa palasyo? Walang tugon. Tanging ang tunog ng hangin at nyebe na dumadaan sa mga patay na puno. Biglang lumapit si Xian Chen. Hinawakan ang mga balikat ng katawan na iyon. Nais siyang yakapin ng mahigpit. Ngunit ang lapat ng kanyang mga kamay ay tila isang bloke ng yelong hindi natutunaw 1,000 taon na ang nakalilipas. Kasabay ng kanyang paghatak, ang matigas na katawan ay bumagsak ng diretso paharap. Ang tunog ng pagbagsak sa nyebe, isang malakas na pagtama sa yelo, nagdulot ng isang nakapanlulumong tunog. Ang takip sa ulo ay nahulog. Inilantad ang mukha na puno ng mga pulang marka at dugong dumadaloy. Tumigil ng tuluyan ang paghinga ni Xian Chen. Napaluhod siya ng nanghihina sa gitna ng nyebe. Pinagmamasdan ang mukhang wala ng buhay. Nanginginig niyang iniabot ang kamay upang kapain ang hininga nito. Ngunit ang dulo ng kanyang daliri, sa layong ilang pulgada mula sa ilong nito, ay hindi na maigalaw pa. Walang hininga, walang pulso. Kahit ang huling bahid ng init, ay nilamon na ng malakas na nyebe. Hindi maaari. Biglang nagmistulang baliw si Xian Chen. Niyapos ng mahigpit. Ang matigas na katawan. Ang laso ng lamig sa loob ng kanyang katawan ay tuluyan ng humupa. Pinalitan ito ng dalisay na panloob na enerhiya. Pilit niyang ibinubuhos ang sariling enerhiya patungo sa mga ugat ng katawan nito. Sinubukang painitin ang nagyelo nitong katawan. Tawagin ang manggagamot. Inuutos ko sa inyo, iligtas ninyo siya. Nagwala siya at sumigaw sa kagubatang wala namang tao. Nakalitaw ang mga ugat sa kanyang lid. Ngunit ang kanyang enerhiya ay parang tubig na bumubuhos sa tuyong lupa. Hindi man lang nagdulot ng anuman sa patay na katawang iyon. Sa sandaling iyon, nakapanya ang isang bagay sa loob ng manggas ng kasuotan. Isang matigas na bagay. Natigilan siya sa paggalaw. Sa nanginginig na mga kamay, mula sa loob ng manggas, inilabas ang isang rolyo ng papel na nakabalot sa mantikang papel ng mahigpit. Nang buksan ang rolyo, ito ang huling pasakit na isinulat ko sa bawat guhit ng tinta. Ako na naglulutang sa gitna ng hangin. Pinagmamasdan ng malamig ang pagbukas niya sa sulat. Xian Chen, ito ang tunay na regalong handog ko para sa iyong kasal. Ang hangin at nyebe ay humahampas sa gilid ng papel. Ang paningin ni Xian Chen ay tumama sa unang linya. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi iyon isang huling mensahe ng pag-ibig. Iyon ay isang hatol na bawat salita ay parang talim ng kutsilyo. Binuksan ni Xian Chen ang liham. Binuksan ni Xian Chen ang liham. Binuksan ni Xian Chen ang liham. Sa oras na mabasa mo ang sulat na ito, ang puot ng pamilya Shen ay nabigyan na ng katarungan. At ang laso na nagpahirap sa iyo ng 10 taon
ay tuluyan na ring naalis. Sigurado akong inakala mo. Sa 5 taon sa lihim na silid, inialay ko ang katawan ko sa pagsubok ng gamot para sa inyo. Tuwing sumisiklab ang lasong lamig, ako ang sumasalo at nagpapalipas ng bisa nito para sa inyo. Hindi iyon dahil sa munting kapirasong tunay na damdamin, ni dahil sa pag-asang maawa kayo ng bahagya. Akala ninyo sa mga tuntunin at paggalang-galangang asal, mababasag ninyo ang yabang na nakabaon sa aking mga buto, at mapaupo ninyo akong kusang loob sa paanan ninyo. Nagkamali kayo, hindi ko kayo minahal kailanman. Kahit isang hibla, kahit isang tuldok, kahit isang anino ng paggunita, sa 5 taong ito. Sa bawat pagkakataong nagtimpla ako ng tsaa para sa inyo. Sa bawat pagyukong maamong tumawag sa inyo bilang mahal na prinsipe. Sa bawat pag-ako ko sa lason kapag sumisidhi ito sa inyo, nang hindi man lang nanginginig. Lahat ay dahil kailangan ninyong mabuhay. Ang angka ng Langya Wangshi at ang inang emperatris ay nangingibabaw sa loob at labas ng hukuman. Kung mamatay kayo, tagapagmana ng dunggong. Sino ang magbabaligtad ng hatol sa kaso ng aming angkan na Shen? Sino ang may kamay na kayang magpabagsak na tila kulog, upang hamunin ang mga angkang mararangal na nakaupo sa pinakamataas? Hindi kayo ang aking Panginoon. Kayo lamang ang pinakagamit na talim sa aking palad. Humigpit ang mga daliri ni Yan Chen sa hawak na mahabang kasulatan. Namuti ang mga buko. Bumaon ng malalim ang mga kuko sa kanyang palad. Ang sariwang dugo ay tumulo mula sa pagitan ng mga daliri, umatak sa ibabaw ng nyebe. Bigat at gusot ang kanyang paghinga. Nakatitig siya sa mga salita na parabang patay ang kanyang tingin. Natila nais niyang sunugin ang mga iyon hanggang bumutas. Akala mo napakatalino mo, na nahuli mo raw ang aking pang-aakit. Akala mo kapag inagaw mo ang aking palatandaang panglabas ng palasyo, at ikinulong ako sa lihim na silid, ay wala na akong tatakasang daan. Hindi mo alam, sa bawat akalang ikaw ang may hawak ng tali, ay hakbang na matagal ko nang ipinwesto sa aking tabla. Ang 100 taong ginseng na ibinigay ninyo sa akin. Pinira-piraso ko at inihagi sa sisidlang insenso. Gumamit kayo ng huwad na kasulatang pang-angkan sa silid aklatan upang subukin ako. Kaya ginamit ko ang malamig na pagsunod upang bulagin ang inyong mga mata. Matagal ko na iyong nakuha. Ang punit na kasulatan mula noong idinawit ng angkangwang ang aking ama sa gitna ng gabi. Ang kailangan ko ay isang sandaling makakabasag sa langit na ito. Ang pulbos na nakalalasong pamahid na ipinadala ng inang emperatris. Sa isang tingin pa lamang ay nakilala ko na. Ako mismo ang nagpahid nito sa aking mukha. Hinayaang mabulok ang aking balat at laman. Sapagkat tanging kapag nagdugo sa harap ng tao, tanging kapag nakita ng mga tagamasid ng kasaysayan at ng kanilang mga tagapagsalita, ang kamatayang kaparehong-kapareho ng sa inang emperatris. Saka lamang sila kikilos na gaya ng mga asong gubat na nakaamoy ng dugo. At kakapit sa lumang kaso noon, hindi bibitaw. Biglang napayuko si Yan Chen. At isang subo ng sariwang dugo ang sumabog sa kapusya ng nyebe. Parang may kamay na di nakikita ang humihila sa kanyang lamang loob. Pinipiga at dinudurog ng walang awa. Kaya pala, ang nakapangingilabot na pagkasira ng mukha at ang pag-ubo ng dugo ay hindi aksidente, kundi bitag na siya mismo ang naglatag. Kaya pala, ang sunod-sunod niyang pagsubok sa silid aklatan. Sa kanyang paningin ay palabas lang na parang payasong tumatalon sa entablado. Bisperas ng malaking kasal. Sa likod ng tabing, ipinangako ninyo sa akin ang pwesto ng mabuting kapalaran. At inutusan ninyo akong tumigil na sa paglikha ng gulo. Noong sandaling iyon, si Yan Chen, tunay kong naisip na kaawa-awa kayo. Akala ninyo ang pangalan ng pagiging kabiyak na nasa gilid, at ang luhong walang aalalahin sa pagkain at kasuotan, ay sapat para burahin ang dagat-dugong paghihiganti sa paglipol sa buong angkan ng Shen. At sapat para pilitin akong tumingin sa inyo ng kusang loob, bilang anak na babae na sasalubong sa kaaway bilang nobya, hanggang sa pumuti ang buhok ninyo at tumanda kayo. Noong lumuhod ako at nagpasalamat sa inyong dakilang biyaya, ang suot ko ay payak na puting damit panluksa ng dalagang Shen. Hindi ang biyayang ibinigay ninyo ang pinasalamatan ko. Kayo ang pinasalamatan ko. Dahil sa wakas, kampante ninyong ipinatalikod sa akin ang inyong likuran. Ngayong araw, sa pulang ayos at mahabang prosesyon, sasalubungin ninyo ang dalaga ng angkangwang. Iyon ang hagdang tuwid para patatagin ninyo ang inyong trono at lupain. Samantalang ako, sa Han Shanxi, ibinubuhos ang huling patak ng aking lakas. Ginamit ko ang buhay ko upang ubusin ang lasong lamig sa inyong katawan. At ang bakal na patunay na bawat titik ay tumatama sa puso. Ihahain ko bilang kendi ng pagbati sa inyong kasiyahan. Babagsak ang angkan ng Wang. Mawawala ng kapangyarihan ang Emperatris Dowager. Ikaw, si Yan Chen, ay magkakaroon ng katawang malinis, walang dungis, at ng isang marangyang kaharian na wala nang makakakurot sa siko mo. Itong napakagandang lupain at ilog. Ipinagpalit ko ang buhay ko para ibigay iyon sa iyo. Ngunit sa buhay na ito at sa mga susunod pa, tiyak na sa ilalim ng lupa ang bagsak mo. Sa buhay na ito, hindi na tayo muling magkikita. Ang anak ng taksil na opisyal, si Shen Gi, nang sumilay sa paningin ang huling titik ng huling guhit, biglang dumulas at nahulog ang mahabang kasulatan sa kamay ni Yan Chen. Hindi siya umuungal sa galit. Hindi rin siya nagwawala.
Para lamang siyang putik na rebulto na nawala ng kaluluwa. Nakaluhod doon, tulala. Pinapanood ang hangin at niebe na unti-unting nililibing ang kasulatang iyon. Sa buhay na ito, hindi na tayo muling magkikita. Pabulong niyang inuulit-ulit ang pangungusap na iyon. Biglang nabuo sa sulok ng labi niya ang ngiting mas pangit pa sa pag-iyak. Buong akala niya, iyon ay isang hibla ng awa na kinakapitan niya. Pero pala, buhay ang ipinangtayan niya. Hakbang sa hakbang, itinulak niya siya sa bangin ng paghihiganti para sa kanya. Tumpak ang sukat niya sa lupit at laso ng angkan ng Wang. Tumpak din ang sukat niya sa pamimilit ng Emperatrice Dowager. Lalong tumpak ang sukat niya sa kasakiman niya sa kaharian. At sa pagbabantay niya laban sa kanya. Ginamit niya ang pinakamapayapang anyo. Para itarak sa kanya ang pinakanakamamatay na taga. Walang pag-ibig, tanging paggamit at pagsukat mula simula hanggang dulo. Niwala siyang iniwang kahit munting puwang para makabawi pa siya. Sa kamatayan, ginawa niyang palaisipang hindi na mababasag ang tablang ito. Shen Gaiyi, napakalupit ng puso mo. Biglang sumugod si Xian Chen. At muli niyang niyakap ng mahigpit ang malamig na bangkay. Isinubsob niya ang ulo niya sa hukay ng liig nito. Gaya ng batang nawala ng lahat. At nagbuga ng panaghoy na pumupunit sa puso at baga. Umuukil-kil ang iyak na iyon sa hukag na kabundukang nababalutan ng niebe. Kahit ang hilahod na hanging amihan ay hindi ito matakpan. Nakatayo ako sa gitna ng kawalan. Pinagmamasdan ko ang pagguho niya. Ngunit sa dibdib ko, wala ni isang alon. Masakit ba, Xian Chen? Kung ihahambing sa 134 na buhay ng angkan naming Shen. Sa kirot ng mapugutan sila ng ulo. Kung ihahambing sa 5 taon kong araw-araw at gabi-gabi na sinusuklam at sinusunog ng lasong lamig. Sa kirot ng dangal kong dinadaganan mo at tinatapakan sa ilalim ng paa. Ano ang halaga ng mumunting pagkabasag ng puso mo? Kinabukasan ng bukang liwayway. Buhat niya ang mga labi ko at bumalik sa kabiserang lungsod. Nang makita ng mga bantay sa tarangkahan ang taong dumarating na naglalakad lamang. Na may buhok na itim na itim. Ngunit sa isang gabi, pumuti ang magkabilang sentido. Napaurong silang lahat at napaluhod sa lupa. Ni huminga ng malakas ay hindi nila magawa. Ang punit-punit niyang pulang kasuotang pangkasal. Lubos nang nababad sa dugo at tubig ng dugo. Hanggang naging halos itim na. Mahigpit niyang yakap ang isang bangkay na balot. Naselyado sa abong kayumangging balabal, dikit na dikit. Bawat hakbang, may naiiwang bakas ng paa na kulay dugo sa niebe. Sa dunggong, sa bulwagan ng linde. Nakasabit pa sa mga biga ang pulang seda ng kasal kahapon. Ngunit ang buong bulwagan ay tahimik na parang libingan. Nakaupo sa mataas na luklukan ang Emperatrice Dowager. Malamig at naninigas ang mukha. Ang pinuno ng angkan ng Wang at si Wang Wanqing na nakasuot pa ng kasuotang pangkasal, ay pilit na idinapa sa lupa ng mga bantay ng hukbo ng palasyo. Kahapon, pinaslang ang mga opisyal ng tanggapan ng taga-usi. At ang mga kasulatan at abo na kasing bigat ng bundok ang ebidensya. Matagal lang naghatol ng tiyak na kamatayan sa angkan ng Wang. Karga ako ni Xian Chen. At dahan-dahan siyang pumasok sa bulwagan, hakbang sa hakbang. Yan Chen, marunong ka pa palang bumalik. Para sa anak ng taksil na opisyal. Iniwan mo ang magiging prinsesang korona at ang mga seremonya, walang pakialam. Nasa isip mo pa ba kami? Nasa mata mo pa ba ang kaharian at ang mga dambana ng estado? Hindi pinansin ni Xian Chen ang Emperatrice Dowager. Dumiretso siya sa gitna ng bulwagan. At ang bangkay ko, maingat niyang inilapag sa isang malambot na sopa. Pinagtiyagaan pa niyang ayusin ito ng masinsinan. Ang salakot na tumatakip sa aking mukha. Natatakot na may makakita sa aking kapansanan. Matapos gawin ang lahat ng ito. Dahan-dahan siyang lumingon. Tumingin sa Emperatrice at sa mga Wang. Anong klaseng mga mata? Anong klaseng mga mata ang mga iyon? Wala na ang pagtitimpi at paggalang noong una. Wala na ang pangamba sa kapangyarihan ng mga dakilang angkan. Iyon ay mga matang pag-aari ng isang demonyo mula sa impyerno. Naglalabas ng nakapanghihilakbot na hangaring pumatay. Tama ang Emperatrice. Ang kaharian ay higit sa lahat. Ang kapayapaan ng bayan ang dapat bantayan. Kaya para sa katinuan ng ating kaharian, ang mga traidor ay dapat kitli ng walang pag-aalinlangan. Bigla niyang hinugot ang kanyang espada. Isang malakas na tunog. Ibinato ang dugo ang espada sa harap ng pinuno ng angkan na Wang. Ginoong Wang, ang mga dokumentong ipinasa sa opisina ng taga-usi. Dapat ay nabasa mo na kagabi. Mga falsipikadong pag-amin. Paglason, paninirang puri sa mga tapat. Bawat isa ay krimen na karapat dapat paglipol sa buong angkan. Kamahalan, hindi mo maaaring hatulan ang matatandang opisyal. Batay lamang sa mga salita ng mga opisyal na iyon. Ako ang pinuno ng angkan na Wang mula sa langya. Kung gagalawin mo ang aking lahi, tiyak na babagsak ang kaharian ng dakilang yan. Sa tingin mo ba ay mananatili kang matatag sa trono? Akala mo ba ay natatakot pa ako sa mga bagay na iyan? Tumawa ng mapanukso si Xian Chen. Dahan-dahan siyang naglakad patungo kay Wang Wanqing. Ikaw na noon ay nasa matataas na posisyon. Ang marangal na dalaga na naghihintay na maging reyna ng mundo. Ngayon ay nanghihina dahil sa takot. Nanginginig ang buong katawan. Yan Chen, kuya. Hindi ko alam. Wala akong alam sa kahit ano. Umiiyak na hinawakan ni Wang Wanqing ang kanyang damit. Sinipa ni Xian Chen ang kamay nito. Ang kanyang paningin ay nahulog sa magandang mukha nito.
Hindi mo alam ang tungkol sa kahon ng pamahid na nagdulot ng pagkasira ng mukha. Iyon ba ang ipinadala mo sa lihim na kampo gamit ang pangalan ng Emperatrice? Ikaw na palihim na nakikipag-ugnayan kay Guy. Gusto mo lang siyang alisin para masiyahan. Akala mo ba ay wala akong alam? Ang inyong angkan na Wang ay nagyayabang bilang marangal na pamilya sa loob ng daang taon. Seryoso sa mga tuntunin. Ngunit kayo ang pinakamahusay sa paggamit ng batas para pumatay. Tama ba ako? Tumayo siya ng tuwid. Tumingin siya ng malamig sa paligid. Sa mga gwardiya sa palasyo at sa mga kamag-anak ng pamilyang hari. Ipinag-uutos ko na ang angkan na Wang ay nagbubuo ng masamang grupo. Nanakit sa mga matapat. Mula ngayon, lipulin ang buong angkan. Ang mga lalaki, hatulan ng kamatayan kaagad. Ang mga babae, ipadala sa mga bahay aliwan. Hindi na makakabalik kailanman sa dati. Si Yan Chen, nasisiraan ka na ba ng bait? Kung wala ang suporta ng pamilyang hari, sa tingin mo ba ay maupo ka ng maayos sa tronong ito? Hindi ko hahayaan na magulo ang lahat ng ganito. Lumingon si Yan Chen. Pinagmamasdan ang taong laging gumagamit ng kanyang katayuan at pagiging masunurin sa magulang. Para supilin siya. Emperatrice, dapat ka nang magpahinga ng mabuti sa iyong palasyo dahil matanda ka na. Ang paglipol sa pamilyang Shen noon. Ang pahina na may tatak ng angkan na Wang sa reseta ng gamot. Ikaw mismo ang naglagay noon, hindi ba? Upang maalis ang iyong mga kaaway, kahit ang mga malapit sa iyo ay kaya mong linason. May karapatan ka pa ba na magsalita tungkol sa pagpaplano? Ano bang gusto mong mangyari? Ako ang Emperatrice. Ako ang iyong lola. Ang Emperatrice ay nagimbal sa hangaring pumatay sa kanyang mga mata. Dalhin ang Emperatrice pabalik sa palasyo para magpahinga. Kung wala ang aking pahintulot, sino man ay hindi dapat lumapit. Ang sinumang sumuway ay papatayin ng walang tawad. Isang pangungusap na binitiwan ni Yan Chen na wari ay banayad at walang bigat. Ang siya namang tuluyang umagaw sa lahat ng kapangyarihan ng Reyna Ina. Sa bulwagan, sumiklab ang paglapastangan at sumpa ng pinuno ng angkang Wang. Kasabay ng matinis na paghagulhol ni Wang Wanqing. Ngunit hindi nagtagal. Hinila ng mga kawal na nagbabantay sa palasyo ang mga tinig na iyon palayo. Isang paglilinis na sapat para yumanig sa loob at labas ng korte. Ganito ito winakasan ni Yan Chen sa pinakabrutal at pinaka hindi nagbibigay ng puwang na paraan. Sa loob lamang ng kalahating sandali ng oras, lubos na nilinaw ang lahat. Wala siyang ginamit na alinmang pakana o lihim na daya, kundi hiniram lamang ang bitag na naihain na ni Shen Gi. At hinila pababa ang lahat ng tabing na nagtatakip, upang durugin sa ngalan ng ganap na kapangyarihang pangmaharlika ang mga angkang matagal nang nakaugat. At sa gayon, maibalik ng maayos ang dakilang kapangyarihan. Tumalikod siya, at muling lumapit sa aking sopa. Lumuluhod sa isang tuhod. Idinikit ang mukha sa malamig kong likod ng kamay. Bahagyang nanginginig ang kanyang balikat. Mahal na konsorte, nakita mo ba? Ang mga taong nanakit sa iyo. Nilinis ko na, walang itinira. Ang maling paratang sa angkan ng Shen. Bukas ay maglalabas ako ng atas para ituwid ito sa liwanag. Bumangon ka at tingnan mo ako, maaari ba? Hungaw na hungaw ang bulwagan. Walang sumagot sa kanya. Naramdaman ng aking kaluluwa ang gaan na noon ko lamang natikman. Ang mga utang at galit ng mundong ito. Sa sandaling ito, sa wakas ay tuluyang nagtapos. Tinitigan ko si Yan Chen. Ang likod ng ulo niyang maihalong puting hibla ang buhok. Walang puot, ni wala ring habag. Tumalikod ako. At dahan-dahan akong naglaho, patungo sa liwanag ng araw na sumisingit mula sa labas ng bulwagan. Pagkaraan ng 3 taon, dumating sa lupain ng dakilang yan ang panahong hindi pa nasasaksihan kailanman, payapa at sagana. Ang bagong emperador na si Yan Chen ay may kamay na bakal at pusong hindi nagpapalingon. Sa unang taon ng kanyang pag-upo sa trono, nilinis niya ang lahat ng nalalabing kapangyarihan ng mga angkang maharlika sa korte at sa bayan. Itinaguyod ang mga iskolar na mula sa maralitang pintuan. At binawasan ang buwis. Sabi ng mga tao, ang kasalukuyang banal na pinuno ay isang maliwanag na hari na minsan lang sumilang sa daang taon. Ngunit ang maliwanag na haring ito ay may isang kakaibang sakit na alam ng buong daigdig. Hungaw ang kanyang loobang palasyo. Hindi siya nagluklok ng Emperatrice, hindi rin tumanggap ng konsorte. Gaano man magmakaawa hanggang mamatay ang mga ministro. Itinuring niya iyon na tila hangin lamang. Kapag naitulak siya sa sukdulan, itinapon niya ang mga memoryal sa bulwagan. At malamig na binitiwan ang isang pangungusap. Sino man ang muling bumanggit ng pagpupuno sa loobang palasyo, ay sumama na lamang bilang kausap ng ilang mataas na opisyal ng tanggapan ng mga tagapagsiyasa. Sa paglipas ng panahon, wala nang naglakas loob dumikit sa sugat na iyon. 8 araw ng huling buwan. Muli na namang bumubuhos ang niebe sa isang taon. Sa likod na bundok ng Hanshansi, sa tabi ng malamig na lawa, nadagdagan ng isang nag-iisang libingan. Walang punso ng lupa, tanging pinong puting bato, ang inukit upang maging isang maliit na silid ng libingan. Malinis na malinis ang lapida, walang iniukit na anuman. Sa gitna ng malamig na niebe, may aninong nakasuot ng itim na balabal. Nakaupo ng nakapulupot ang mga paa sa harap ng lapidang walang sulat. Si Yan Chen iyon. Si Yan Chen. 3 taon lamang. Ang itim niyang buhok ay halos lahat naging puting niebe.
Siya ay hindi na ang malamig at nag-iisang banal na wari ay walang dungis noon. Sa ilalim ng kanyang mga mata, puno ng patay na pangulila ang bakas ng mga taon. Ang buong pagkatao niya ay may amoy ng lamparang paubos na ang langis, tuyot at malapit ng mamatay. Sa harap ng lapida, naglatag siya ng isang munting pugon na luwad na pula. Nag-aalab ang apoy sa loob. Hawak niya ang isang sarera, at sanay na niluto ang isang tsaa. Kumulo ang tubig, umakyat ang mainit na singaw. Nagsalin siya ng 2 tasa ng tsaa. Isang tasa ang inilapag sa harap niya. Isang tasa ang marahang itinulak papunta sa paanan ng batong lapidang walang pangalan. Bagong tsaa ngayong taon. Sabi ng mga walang silbi sa akademya ng mga manggagamot, ay araw nitong magpakalma. Ipinatikim pa kay Shen Gi. Ngunit hindi pa rin ito umabot sa tsaa na pinakuluan mo noon sa madilim na silid. Si Xian Chen ay nakikipag-usap sa lapidang walang pangalan na para bang may sumasagot. Magaan at banayad ang tinig. Parang takot gambalain maging ang hangin at niebe. Iniunat niya ang kamay na litaw ang mga buko. Marahang hinaplos ang malamig na batong puting jade. Namula sa lamig ang kanyang mga daliri sa hangin at niebe. Ngunit tila wala siyang nadarama. Sinabi mo, sa habang buhay na ito ay hindi na tayo magtatagpo. Ngunit hindi naniniwala ang akin. Sa loob ng 3 taon, araw at gabi niya itong dala sa katawan. Bawat titik, kabisado niya hanggang sa puso. Ang balumbong ito ng mga salitang nagpaalipin sa puso. Ito ang naging dahilan kung bakit nabubuhay pa siya sa mundong ito. Ang nag-iisa niyang kapit at parusa. Ang angkan mo na Shen ay napawalang sala. Itinaas ko ang dangal ng ama mo bilang dukay na tagapagtanggol ng kaharian. At pinasamba siya sa templo ng mga ninuno. Wala na ang angkan ng Wang. Pati ang Emperatrice Dowager, noong nakaraang taon sa palasyong pinayapang harmonya, huling hininga na rin. Inangat ni Xian Chen ang mangkok ng tsaa sa harap niya. At ininom ng isang lagukan hanggang maubos. Ang mapait at mapaklang tsaa ay dumaloy sa lalamunan, nag-iwan ng hapdi. Ngunit hindi nito napigil ang alon sa dibdib niya na muling umaangat. Ang kirot na walang katapusan. Ang malawak at magandang lupain na ito. Iningatan ko ito para sa iyo. Ngunit dito, sa panig ng aming marangal na Ginoo, napakalamig. Wala na ang lason mong lamig. Pakiramdam ko ang pusong ito. Araw-araw ay parabang ibinababad sa yungib ng yelo at dahan-dahang pinapatay. Ngumiti siya ng ngumiti. Hanggang ang luha sa sulok ng mata ay humalo sa mga bulaklak ng niebe at bumagsak. Noon, kinatatakutan niya ng labis ang nakamamatay na laso ng lamig. Ngunit ngayon niya lamang naunawaan na ang lasong iyon ng lamig sa pagitan niya at niya ay ang tanging ugnayang naiwan sa mundong ito. Nawala ang lason, nawala rin ang tao. At siya ay naging isang kakaibang nilalang na malinis na sa sakit, ngunit hinatulang humaba ang buhay na parang sumpa. Lalo pang lumakas ang hangin at niebe. Halos lamunin ng buo ang anino ng kanyang katawan. Si Xian Chen ay sumandal sa lapidang walang pangalan. Dahan-dahan niyang ipinikit ang mga mata. Sa pagitan ng panaginip at gising, sa magulong ulap ng isip, para bang muli niyang naamoy ang banayad na samyo sa madilim na silid. Parang nakita niya ang dalagang nakasuot ng payak na kasuotan. Nakaluhod at naupo sa harap ng higaan ng templo. Nakayuko, maamo ang mga mata, pinipiga ang gintong panyo. At maingat na ipinahid sa kanyang noo. Mahal na prinsipe, oras na upang ilabas ang lason. Malamig ang tinig, ngunit masunurin at banayad. Walang malay niyang iniunat ang kamay. Gustong hawakan ang pulso niya. Ngunit ang nahawakan niya ay isang dakot na niyebeng tumutusok sa buto. Bigla siyang nagmulat. Sa harap niya, tanging ang malamig na lapidang walang pangalan. At ang napakakapal na niyebeng lumilipad sa buong langit. Wala na ang lahat. Wala na ang madilim na silid. Wala na ang taong tagasalo ng gamot. Wala na ang kanyang munting ibon. Ang kontrol na ipinagmalaki niya. Ang mga pakana niyang hinabi ng hakbang sa hakbang. Ang kapalit sa dulo ay ito lamang na malamig na pag-iisa. At isang kulungang hindi niya matatakasan sa habang panahon. Ibaon ni Xian Chen ang ulo ng malalim sa pagitan ng 2 tuhod. Mabilis na tinabunan ng makapal na niebe ang puti niyang buhok at mga balikat. Kulma siyang parang rebultong wala ni bahid ng buhay. Humuhuni ang hangin at niebe. Tumatangis ang hangin at niebe. Gaya ng kampanang panuluksa na kailanman ay hindi titigil. Sa malawak na brokadong lupain na tila walang hanggan. Ang haring nakaluklok sa taas. Ginugol ang kanyang mahabang at nag-iisang buhay. Upang bantayan ang babaeng anak ng isang taksil na kailanman ay hindi lumingon pabalik. Bantay sa niebeng walang wakas. Samantalang ako, matagal nang naging hangin. Tumawid sa pader ng lungsod na ikinulong ako sa loob ng 5 taon. At tuluyang lumipad patungo sa malayong dako ng kalayaan.